Dahil lang nakita ng batang babae ang kanyang ina na humahalik sa ibang lalaki, nang tumanda siya, nagkaroon siya ng anxiety disorder. Ang simpleng pagiging malapit sa lalaki ay nagdudulot sa kanya ng allergic reaction. Ito ay isang psychological na sakit na nagpaparamdam kay Dongmi ng matinding kalungkutan sa buhay. Kahit na si Dongmi ay naging psychiatrist na sa Korea University Hospital at nakagamot ng maraming pasyente, hindi pa rin niya magamot ang sarili. Ngayon, nakatira siya kasama ang isang lalaking doktor na kapatid niya sa eskwela. Kasama nilang nakatira ay isang batang lalaki na may Tourette syndrome. Ngayong araw, nakatanggap si Dongmi ng tawag mula kay Kang Suk. Hiniling niya kay Dongmi na siya ang lumabas sa talk show sa halip na siya. Tumanggi siya dahil ayaw niyang sumali sa ganitong mga programa. Pero nang tumawag ang kanyang kasintahan na si Choi Ho, nalaman niyang siya pala ang direktor ng programa. Patuloy na nagmakaawa si Choi Ho kaya hindi na nakatanggi si Dongmi at pumayag na siya. Sa hindi inaasahan, nang ibaba niya ang telepono, biglang tumakbo ang kanyang katulong at hinila siya sa bodega. Agad silang naghalikan pagpasok nila pero alam ng binata na oras na para mag-ensayo sila. Habang magkayakap ang dalawa, biglang may ilaw na sumilaw sa kanila. Isang binata ang nakahuli ng sandaling iyon. Natakot ang katulong at tumakbo palayo. Napahiya ang binata at umalis. Pagkatapos ay nagtungo siya sa silid ng makeup. Masigasig na tinulungan ng makeup artist ang binata. Si Joon-ho ay isang tanyag na nobelista at may malaking bilang ng tagahanga. Si Joon-ho ay hindi lamang gwapo at maayos manamit kundi napakaromantiko rin. Gayunpaman, walang nakakaalam na siya ay nagdurusa sa obsessive-compulsive disorder. Para ipagdiwang ang kaarawan ni Joon-ho, naghanda ang lahat ng isang magarang salo-salo. Sa araw ding ito, pinalaya ang kapatid ni Joon-ho mula sa bilangguan matapos niyang maging sanhi ng pagkamatay ng kanilang ama. Pumunta siya sa birthday party ni Joon-ho at gumawa ng marahas na gawain. Bagamat binugbog si Joon-ho, sinikap pa rin niyang humingi ng paumanhin sa kanyang kapatid. Ang kapatid ni Joon-ho ay nahatulan ng 30 buwang pagkabilanggo dahil sa sinasadyang pinsala. Sa oras na yon, pumunta si Dongmi sa istasyon ng TV at sinalubong siya ng babaeng assistant. Tila napakalapit ng dalawa sa isa't isa. Matapos ang maikling pag-uusap, nabanggit din nila si Joon-ho. Sinabi ni Dongmi na horror novels lang ang sinusulat niya kamakailan, kaya wala siyang pagtingin sa kanya. Sinabi ng assistant na talagang gwapo siya. Gayunpaman, wala pa ring interes si Dongmi. Bigla, sinabi ng assistant na inihayag ni Choi Ho sa kanya na takot si Dongmi sa sex. Ipinaliwanag ni Dongmi na ang takot niya ay may kaugnayan sa attachment at kawalang seguridad. Pagkatapos, dinala ng assistant si Dongmi sa makeup room. Nakilala ni Joon-ho ang assistant bilang ang babaeng nakita niya kanina. Pagpasok pa lang ni Dongmi, magalang niyang kinausap si Joon-ho. Medyo nagulat siya sa biglaang pagbabago ng mga bisita. Sinabi niya na ang alam niya ay lalaking doktor ang magiging panauhin sa palabas. Mahusay na ipinaliwanag ni Dongmi at umaasa na hindi mabibigo si Joon-ho dahil babae siya. Masayang sumagot siya na medyo inaabangan niya ang mainit na debate na paparating. Napagtanto ni Dongmi na si Joon-ho ay isang taong may karanasan. Nang lumabas siya, nakita niya itong sumisilip sa makeup artist. Tumawa siya nang mapangutya at naisip na talagang malilibog ang mga lalaki. Bago umakyat sa entablado, medyo kinakabahan si Dongmi. Nasa tabi niya si Joon-ho at pinayuhan siyang huminga ng malalim para mawala ang kaba. Medyo minamaliit niya si Joon-ho. Naramdaman niyang hindi maganda ang pakikitungo nito sa kanya, kaya tinanong niya kung may nagawa ba siyang mali. Kung meron man, taos-puso siyang humihingi ng tawad. Hindi sumagot si Dongmi. Ngumiti lang siya nang may pagkalito. Nang umakyat sila sa entablado, natisod si Dongmi pero mabuti na lang at mabilis na tumugon si Joon-ho kaya naayos agad ang sitwasyon. Nahihiyang umupo si Dongmi sa upuan. Kumindat si Joon-ho dahil gusto niyang aliwin siya. Pagkatapos ay umupo siya ng may kumpiyansa. Naramdaman niyang nagmamagaling siya kaya lalo siyang nainis. Pagkaumpisa ng programa, nagsimulang magtanungan at sumagutan sila ng masigla. Pagkatapos ay matalino na hinayaan ni Joon-ho na manalo si Dongmi. Matagumpay din niyang tinulungan siya sa gawaing propaganda. Medyo nalungkot siya. Kahit siya ang nanalo, hindi niya ito pinapalampas. Agad siyang nagtanong ng isang mahirap na tanong. Kumuha siya ng 2 papel na may nakasulat na patay at tinanong kung nagsinungaling ang mga sundalo sa mga bilanggo na may papel na nakasulat na buhay. Kung napili nila ito, palalayain ang mga bilanggo. Tinanong niya kung paano siya mananatiling buhay. Sa pagkakataong ito, talagang nahirapan siya. Natahimik siya sandali, tapos sinabi na ibigay ang numero niya. Kapag may sagot na siya, tatawagan niya ito. Natapos ang programa sa malakas na palakpakan. Pinalibutan ng mga manonood si Joon-ho para humingi ng autograph. Nang makita si Dongmi na alis na, sinabi niyang maghintay pero hindi siya pinansin at umalis na lang. Sa pagkakataong iyon, tumakbo si Choi Ho at pinuri siya sa kanyang mahusay na pagganap. Gusto niyang anyayahan siyang uminom ng kape pero may gagawin daw siya sa ospital kaya kailangan niyang umuwi kaagad. Bago umalis, gusto ni Choi Ho na halikan siya, ngunit itinulak niya ito palayo. Sinabi niya na halos 300 araw na silang magkakilala. Magre-reserve siya ng hotel sa oras na yon. Umaasa siyang hindi niya ito iiwasan sa pagkakataong iyon. Tumango lang siya at hinayaan ito. Sa pagkakataong iyon, naabutan din ni Junho si Dongmi. Nang makita niya yon, sinabihan niya ang driver na umalis. Ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Tinanong niya si Choi Ho kung ano ang number ni Dongmi, pero tumanggi ito at sinabing may boyfriend siya. Pero hindi naniwala si Junho dahil sa tingin niya, base sa kilos nito, hindi pa siya nagmahal kailanman. Kinimkim na lang ni Choi Ho ang kanyang galit.
Sa hapunan, pumunta si Junho sa bar at nakita si Dongmi na sumasayaw mag-isa. Matapos kumain ng isang piraso ng dessert, bigla niyang naalala ang sagot sa tanong niya, kaya lumapit siya sa likuran niya at iniabot sa kanya ang isang bote ng beer. Hindi siya nagpasalamat at umalis na lang. Mabilis niya itong hinabol at binigyan ng 2 Brave Mint. Iyon din ang sagot niya sa tanong nito, ang mahirap na tanong ay may mahirap na sagot. Nagulat din siya dahil hindi pala ganoon katanga ang lalaking ito. Tinanggap niya ang sagot nito. Noong una ay ayaw niyang makisalamuha sa lalaking ito. Nang paalis na siya, biglang may lalaking nagmamadaling lumapit. Hindi inaasahan, sinipa niya si Dongmi pababa sa hagdanan. Paulit-ulit din niyang sinasabi na mamatay na siya. Pagkatapos ay kinuha ng lalaki ang basurahan at sinubukang ihampas sa kanya. Sa gitna ng kagipitan, sinubukan ni Junho na sipain siya. Pagkatapos ay nagsimulang mag-away ang dalawa. Gusto rin ni Junho na bigyan siya ng aral. Hindi inaasahan, ginamit ni Dongmi ang klorera at hinampas sa likod ng ulo niya. Pagkatapos ay bumaling siya sa kabilang lalaki at sinabihan itong kumalma. Pero sabi niya ayaw na niyang bumalik sa ospital. Pagkatapos ay nataranta ang kabilang lalaki at umalis. Mabilis na tumakbo pabalik si Dongmi para tingnan ang sugat ni Junho at nakita niyang hindi ito masyadong malala. Kaya dali-dali niya itong iniwan at hinabol ang kabilang lalaki. Si Junho ay nabugbog at nahihilo. Hindi niya matanggap na tratuhin siya ng ganoon. Agad din niyang hinabol sila para makita kung ano ang nangyayari. Naghabulan silang tatlo sa kalsada kahit na may mga kotseng dumadaan. Tumakbo ang lalaki sa gitna ng daan nang walang pakialam kung mabuhay o mamatay. Hinabol din siya ni Dongmi sa likuran. Nang tumawid si Junho, muntik na siyang masagasaan ng kotse. Sa sandaling iyon, nakilala ng driver si Junho. Pagkakita nito, hiniram ni Junho ang kanyang kotse. Nagnakaw ng kotse ang lalaki sa tabi ng daan at tumakas. Hinabol ni Junho si Dongmi at tinanong kung ano ang nangyari. Nag-alinlangan siyang sumakay pero humingi ng tulong para habulin ang lalaki. Tinanong ni Junho kung bakit niya tutulungan si Dongmi. Sinabi niya na may schizophrenia ang lalaki at maaaring mamatay o makasakit ng iba. Pumayag si Junho na habulin siya. Agad siyang tumawag sa ospital at sa pulis. Napansin ni Dongmi na dumudugo ang sugat ni Junho sa likod ng kanyang leg. Mabilis niyang tinanong kung nakikita niya ng malinaw ang kanyang mga daliri. Mabuti na lang at may malay pa siya ng mga oras na yon. Hindi nagtagal, malapit nang mahulog ang lalaki sa bangin. Bigla-bigla, walang pag-iingat na minamaneho ni Junho ang kotse para harangan ito. Nakahanap si Dongmi ng pampahimbing para sa pasyente. Hindi nagtagal, dinala na rin siya sa ospital. Nang pauwi na sila, sinabi ni Junho na naubusan ng gas ang kotse, kaya hindi muna sila makakabalik. Tumawag si Dongmi sa ambulansya at sinabing may nasugatan sa ulo roon. Akala ni Junho nagsisinungaling siya, kaya humarap para tanungin kung ano ang balak niya. Sinabi niyang malalaman niya kaagad. Pagkasabi noon, sinimulan niyang hubarin ang kanyang damit. Ipinikit niya ang mga mata at naisip, bibigyan kaya siya nito ng sorpresa. Nahihirapan siyang hubarin ang kanyang damit. Tapos sinabi nito na idilat na niya ang kanyang mga mata. Nang gawin niya ito, labis siyang nadismaya dahil mali ang hula niya. Sinabi niya sa kanya na lumuhod siya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari kaya sinabi niyang nasugatan ang likod ng leg niya. Tiningnan niya ang kwelyo niya at nagulat nang makita ang dugo. Agad niyang ipinaliwanag na sinaktan niya siya dahil may iniligtas siyang tao. Umaasa siyang hindi siya makakasuhan. Labis siyang nagulat nang marinig iyon. Hindi siya naniwala. Kumuha siya ng isang bote ng disinfectant at ibinuhos ito sa sugat niya. Tinulungan niya siyang bendahan ng sugat pero isang kamay lang ang magamit niya kaya hindi niya nagawa. Dahil dito, nahulog sa lupa ang kanyang damit. Doon lang niya napansin na nalisya pala ang kamay nito. Lumabas na itinulak pala siya ng lalaki sa bar pero sinubukan niyang magtiis hanggang ngayon. Bago pa man matapos ang pagbebenda, hindi na niya nakayanan at nawalan ng malay. Binuhat niya ito para humanap ng ibang paraan. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakita niyang napakaganda nito. Dahil nasugatan din siya ng malubha, bumagsak siya bago nakahanap ng tulong. Nang magising siya at lumabas ng ospital, umalis na pala ang babae. Bago umalis, nag-iwan ito ng sulat na humihingi ng kanyang account number. Ililipat niya raw ang pera sa kanya. Naguluhan siya. Hindi man lang siya nakatanggap ng pasasalamat. Galit na inihagis niya ang sulat sa lupa. Naisip niya hindi pwedeng ganito lang. Pero pinulot niya ito at tinawagan siya. Parang nahulaan na niya ang tawag. Sinabi niyang diretsahan na lang siya. Malinaw na ayaw niyang makipag-usap ng matagal sa kanya. Hiningi niyang magkita sila para tapusin ang usapan pero hindi niya ito pinansin. Hindi nagtagal matapos dumating si Joonho sa kumpanya, nagbigay ang kanyang katulong ng masamang balita. Ang kasintahan ni Joonho na si Pul-ip ay nagplagiarize ng kanyang trabaho at pareho ang kwento. Hindi lang yon, sinampahan din siya nito ng kaso na ninakaw niya raw ang ideya. Sinabihan ni Joonho ang kanyang katulong na humanap ng abogado para idemanda si Pul-ip. Sa pulong, sinabi ng kapatid ni Joonho na si Taeyong na hindi na kailangan dahil magsisilbi lang itong advertisement para sa kanya. Sinabi ni Joonho na may nagnakaw ng dokumento. Sinabi ni Taeyong na tiyak na inihayag ito ni Joonho sa kanya. Siyempre, makatwiran si Joonho kaya itinanggi niya ito. Bukod pa rito, imposibleng maisulat ni Pul-ip ang aklat na ito. Nagsimulang luminalinga ang mga mata ni Taeyong. Napansin ng katulong na pinaghihinalaan siya nito. Tumayo siya at sinabing hindi niya ipagkakanulo ang kanyang amo. Hindi rin naniniwala si Joonho na pinagtaksilan siya.
Sinabihan niya ang katulong na humanap ng abogado para pumunta sa printing factory at maghanap ng ebidensya. Tinanong ni Joon-ho si Taeyong kung tinulungan mo ba akong maghanap ng bagong bahay. Sinabi ni Taeyong na may malaking bahay malapit doon pero may 3 pang ibang tao na nakatira roon. Siyempre, ayaw ni Joon-ho makisama sa ibang tao. Mabilis na sinabi ni Taeyong na may 2 psychiatrist na mas baliw pa kaysa sa normal na tao. Nakatira sila kasama ng isang lalaking may Tourette syndrome. Naisip ni Taeyong na magbibigay sila ng inspirasyon sa pagsusulat ni Joon-ho. Pagkatapos, ipinakita ni Taeyong kay Joon-ho ang video. Hindi inaasahan, nasa loob nito si Dongmi. Nang makita ang kanyang masiglang anyo, sa wakas ay ngumiti si Joon-ho. Sinabi ni Joon-ho kay Taeyong na tawagan si Pul-ip pero naghanap ito ng dahilan para tumanggi. Hindi masyadong pinansin ni Joon-ho. Pagkatapos, hiniram ni Joon-ho ang kotse ni Taeyong. Nang makasakay siya, aksidenteng nakita niya na ang address sa Google Maps ng kotse ay bahay ni Pul-ip. Nagsimula siyang maghinala kay Taeyong. Ilang araw pagkatapos, nagmaneho si Joon-ho papunta sa bahay na hinanap ni Taeyong. Masayang binuksan ni Dongmi ang pinto nang marinig niya ang doorbell. Nang makita niya ang gwapo ni Joon-ho, natigilan siya. Sinabi ni Joon-ho na kailangan nilang magkita ulit kahit saan paman. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang silid. Nang bumukas ang pinto sa itaas, nakita ni Joon-ho na ginagamot ni Kung Seok si So-kwang. Nagulat si Joon-ho nang makita niya ang pamamaraang ito ng paggamot. Nahihiyang bumalik siya sa kwarto ni Joon-ho. Hindi nagtagal, nagtungo sina Kung Seok at So-kwang sa kwarto ni Dongmi. Sinabi ni So-kwang na mayroon siyang Tourette syndrome. Dati, nagkakaroon siya ng seizure hanggang 12 beses sa isang araw. Matapos makilala si Kung Seok at magamot, bumuti ng husto ang kanyang kalagayan. Gusto ni So-kwang na makipagkamay kay Joon-ho. Magalang siyang tumugon. Hindi inaasahan, nakatanggap siya ng mga banta mula kay So-kwang. Siyempre, hindi sumuko si Joon-ho. Nakita yon, agad sinabi ni Kung Seok kay Joon-ho ang tungkol sa sakit ni So-kwang. Ang sakit niya ay biglang kumakabalik ng walang babala, pero hindi malisyoso ang mga salita niya dahil hindi niya makontrol ang pagsasalita. Habang tatanggapin ni Joon-ho ang 2 tao sa kakaibang paraan, biglang lumitaw si Dongmi sa kanyang likuran. Pumasok siya sa silid niya at tumingin sa paligid. Nakita niya ang disenyo ng silid at agad niyang nahulaan na may OCD ito. Hindi ito itinanggi ni Joon-ho. Gusto rin niyang makita ang kwarto ni Dongmi. Binuksan niya ang pinto ng kwarto nito. Magulo ang kwarto, tulad ng inakala niya. Agad na isinara ni Dongmi ang pinto, pero sa isip ni Joon-ho, ito ay quid pro quo. Kung umiti ang iba sa kanya, dapat mumiti rin siya. Kung pinagsabihan siya ng iba, pinagsasabihan din niya sila. Pumunta si Dongmi sa kwarto niya, kaya pupunta rin siya sa kwarto nito. Sinadya niyang banggitin ang plagiarism. Sinabi rin niya na isa siyang magnanakaw ng ideya. Punong-puno ng galit ang mga mata ni Joon-ho. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Tinulungan pa niyang alisin ang pagkain na nakadikit sa ngipin nito. Labis siyang napahiya. Kinabukasan, nakatanggap si Joon-ho ng mensahe mula kay Taeyong na abala si Pul-ip Saad, kaya wala siyang oras makipagkita kay Joon-ho. Kaya nagpa siya si Joon-ho na pumunta sa bahay ni Pul-ip minsan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ni Joon-ho si Taeyong na nasa bahay din niya. Sa loob ng silid, sinabi ni Taeyong kay Pul-ip na huwag mag-alala dahil tiwala sa kanya si Joon-ho. Tiyak na makukumbinsi niya si Joon-ho na bawiin ang kaso laban sa kanya. Hindi nagtagal, narinig ni Taeyong na may nagbubukas ng pinto. Natakot siya at mabilis na nagtago. Natuklasan ni Joon-ho na nakalock ang pinto. Malumanay niyang sinabi na ayaw niyang sirain ang pinto. Hiniling niya kay Pul-ip na buksan agad ang pinto. Naghintay si Joon-ho sandali pero walang nagbukas ng pinto. Tatawag na sana siya ng tulong nang biglang lumabas si Pul-ip. Napansin niya ang isang basong may tubig sa mesa. Alam niyang may ibang tao sa loob ng silid. Noon, nagtatago si Taeyong sa pader sa labas ng bintana. Hindi umamin si Pul-ip na nangopya siya. Iginiit niya na sarili niyang ideya ang nilalaman. Sinabi niya na alam nitong gumamit ng tiwala para itago ang kawalang hiya. Sinabi niya na ito ang kanyang unang nobela, kaya naalala niya ang bawat salita. Agad na tiningnan ni Joon-ho pero hindi man lang makapagsalita si Pul-ip. Hinilan niya ang kamay nito sa bintana para makita ang kotse ni Taeyong na nakaparada sa ibaba. Sa totoo lang, pinaghinalaan ni Joon-ho si Taeyong noong una. Hindi pa rin makapaniwala si Joon-ho na ipagkakanulo siya ni Taeyong. Hindi na itinago ni Pul-ip kaya sinisi niya si Joon-ho sa hindi seryosong pagbasa ng kanyang akda. Sinabi niyang marami raw plagiarism ang kanyang trabaho. Hindi niya ito sinabi dahil sa pagiging magalang. 3 taon na silang magkakilala pero wala pang 2 buwan silang nagkikita. Turing niya lang dito ay kaibigan sa kama tuwing may libreng oras siya. Sabi niya, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang relasyon nila. Ngayong araw, sa wakas ay nalaman na niya ang sagot. Sa panahong iyon, kinailangan ni Joon-ho na makaranas ng pagtataksil mula sa kanyang matalik na kaibigan at nobya. Galit na galit siya. Kaya nang bumaba si Joon-ho, sinira niya ang kotse ni Taeyong. Binalak lang ni Joon-ho na sirain ang kotse at tapos na. Hindi inaasahan, nang tumingala siya, nakita niya si Taeyong na nasa labas pa. Tinawagan ni Joon-ho ang kanyang assistant para kanselahin ang demanda at kinuha rin lahat ng kanyang mga libro. Isipin mo na lang na paalam na regalo para kay Pul-ip. Nang gabing iyon, sabay umuwi sina Dongmi at Joon-ho. Hindi nila inaasahan, nakakita sila ng maraming tao doon. Nagkataon na nagtipon ang lahat para manood ng football. Mainit na nagyakap sina Dongmi at Choi-ho pagkakita nila. Lubhang nagulat si Joon-ho nang makita niya ang eksena.
Hindi niya inasahan na si Choi Ho pala ang nobyo ni Dongmi. Pagkatapos ay humarap siya at niyakap si Assistant Min Young. Muli itong nagpagulat kay Junho. Naalala niya ang eksena ni na Choi Ho at Min Young. Hindi alam ni Junho kung anong uri ng relasyon mayroon sila. Hindi nagtagal, lihim na inilagay ni Choi Ho ang susi ng kwarto sa bulsa ni Dongmi. Sinabi niya na ngayon ang kanilang ika-300 na araw na anibersaryo nila. Sinabi niya na maghanda ng isang malaking selebrasyon. Ang hindi sinasadyang mga salita ay agad nagdulot ng hinala. Lumapit si So Kwang at ipinaliwanag ang masalimuot na relasyon sa pagitan nila. Si Kang Suk at si Young Jin ay dating mag-asawang diborsyado na. Siya ang unang pag-ibig ni Dongmi. Ang una niyang halik ay kay Kang Suk noong siya ay lasing. Kay Dongmi naman ang unang halik ni So Kwang. Sina Choi Ho at Min Young ang unang pag-ibig ng isa't isa. Lalo pang nalito at nataranta si Junho sa paliwanag ni So Kwang. Kahit sinabi sa kanya na hindi normal ang mga taong nakatira dito, sobrang absurdo para sa kanya ang ganitong antas ng kakaiba. Sa kanyang direktang pagkatao, hindi siya nag-alinlangan na ipahayag ang kanyang duda. Sinabi niya na noong araw ng palabas, nakita niya silang dalawa na naghahalikan sa backstage. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mga mata sa dalawa. Inis na tinanong ni Dongmi kung hinalikan ni Min Young si Choi Ho sa likod niya. Nagkunwaring hindi alam ni Min Young ang pinag-uusapan ni Dongmi. Sinabi ni Dongmi na nakita ito ni Junho. Gusto ni Choi Ho magpaliwanag pero hindi niya masabi. Alam ni Kang Suk na totoo ito pagkakita pa lang, kaya pinauwi na niya ang lahat. Inamin din ni Min Young na noon pa man ay gusto na niya si Choi Ho. Bukod pa riyan, sinabi rin nito na gusto siya nito. Agad na hinila ng lahat si Min Young palayo. Nagsimulang tumakbo si So Kwang para bugbugin si Choi Ho. Sinabihan ni Kang Suk si Junho na pigilan siya. Inilabas ni Junho si Choi Ho at hindi nakalimutang humingi ng tawad. Mula noon, sinimulan nilang iwasan si Choi Ho. Kapag dumating si Choi Ho, agad silang umaalis. Akala ni Choi Ho sinadya ito ni Dongmi. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital kung saan ito nagtatrabaho. Hindi siya pinansin nito at umalis, pero nang lumingon, nadulas siya. Inamin niya ang pagkakamali at humingi ng tawad, pero ayaw nitong makinig. Kahit nasasaktan, umiyak lang siya at umalis. Kinagabihan, nagdala si Junho ng isang bote ng alak para aliwin si Dongmi. Tinanong niya kung ano ang gusto niyang gawin. Sinabi niya na nasa parehong sitwasyon din siya tulad niya. Pinagtaksilan din siya ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Kinuha niya ang baso ng alak at sinabihan siyang punuin ito. Habang binubuhos niya ang alak, ibinuhos niya ito sa mukha niya. Akala niya ay binubuli siya nito. Binalaan niya ito at sinabihan bumalik sa silid, pero nagpumilit pa rin siya at kumakatok sa pinto. Galit niyang binuksan ang pinto. Agad niyang binuhusan ng alak ang mukha nito. Mapangisi niyang sinabi na babayaran niya ang lahat ng natanggap niya. Dahil magkasama sila sa kwarto, pinayuhan niya itong iwasan ang ugaling iyon. Kung hindi, muli siyang iwan ng mga lalaki. Bagamat galit na galit siya, inaliw niya ang sarili na magiging maayos siya. Dahil dito, natisod siya sa karpet nang tumalikod at nahulog sa sahig. Agad na pinatunog ni Dongmi ang alarm para ipatawag ang lahat na bumoto para palayasin si Junho. Galit na binuksan niya ang pinto at inutusan siyang umalis ng bahay. Dumating din sina Kang Suk at So Kwang. Pinayuhan ni Kang Suk ang dalawa na bigyan ng espasyo ang isa't isa, pero hindi pa rin pumayag si Dongmi. Hiniling niya sa lahat na bumoto. Sinuportahan siya ni So Kwang nang walang alinlangan. Sa wakas, napilitan si Junho na lumipat ng bahay. Tinanong niya si Dongmi kung bakit kailangan niyang gawin yon. Nagbayad na siya ng 2 buwang upa. Sinabi ni Dongmi na hindi na niya matanggap ang isang katulad niya. Nakita niya na ang mga normal na tao ay bumabalik sa kanilang buhay at pumuputol ng ugnayan kapag may problema. Pero matapos mamuhay ng magkasama, natuklasan niyang hindi siya normal. Sinabi niyang parang mangangaso siya dahil kapag may nakitang babae, gagawa siya ng paraan para mahila ito sa kama. Binigyang diin din niya na siya ay isang narcissistic maniac. Natawa na lang siya nang marinig ang mga salitang iyon. Yun pala, akala ni Dongmi ay interesado siya sa kanya. Tinanong niya kung gaano siya kaakit-akit. Nagtalo siya na ang mga mangangaso ay nangangaso hindi dahil kaakit-akit ang biktima, kundi dahil sila'y nangangaso para kumain. Pero naisip niya na hindi naman siya ganoon kagutom. Hindi niya mapigilan ang sarili na ipaliwanag na hindi siya hihiga sa kama kasama niya. Galit niyang sinabi sa kanya na huwag gawin yon. Kahit gusto niya, maaari lang siyang tumanggi. Kinutya niya na baka natatakot ito na kusang loob siyang pupunta sa kama niya. Inamin din niya na hindi niya talaga alam, kaya binanggit niya ang kwento tungkol sa nobyo nito. Siyempre, hindi siya naniwala. Bukod pa rito, ang kanyang kilos ay tila napakayabang. Sinabi niya na baka hindi ito maniniwala, pero kinamumuhian din niya ang sarili niya ng ganoon. Kaya nga kinopya siya ng kanyang kasintahan at pinagtaksilan ng kanyang matalik na kaibigan. Sa sandaling iyon, medyo naantig siya. Bigla niyang sinabi na lilipat siya, pero kailangan niya ng 4 na araw. Tumalikod din si Junho at sinabing kailangan ding magpalit ng klinika si Kang Suk. Medyo naguluhan si Dongmi at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nakita yon, nagsalita si Kang Suk para ipaliwanag na kay Junho ang buong gusali. Sinabi rin ni Kang Suk na dapat din umalis si So Kwang sa trabaho dahil kay Junho ang coffee shop.
Sa ganitong awkward na sitwasyon, nagsimulang mag-isip ang tatlo ng solusyon. Sinisi ni Kang Suk si Dongmi dahil nasa kanila ni Choi Ho ang problema, bakit kay Junho sinisisi? Sinabi ni Dongmi na hindi pa tapos ang kontrata, kaya wala siyang karapatang magtanggal. Malakas na sinabi ni Kang Suk na 1 linggo na lang ang natitira sa kontrata niya. Kumpara sa ibang lugar dito, ang lugar na ito ang pinakamura. Hindi nagtagal, hinanap muli ni Choi Ho si Dongmi. Noong una ay ayaw niyang pansinin siya, pero nakatayo pa rin siya sa labas at tumatawag. Gusto na rin niyang tapusin ang lahat dito, kaya nagpasya siyang lumabas. Ipinaliwanag ni Choi Ho na si Min Yaong ay may pagtingin sa kanya. Sa isang pagtitipon, hinatid niya ito pauwi at doon nangyari yon. Kahit na ginawa nila yon, sa puso niya, si Dongmi lang ang mahal niya. Sinabi rin ni Choi Ho na nang mahuli sila ni Junho, si Min Yaong ang nag-unang umakay sa kanya. Noon ay gusto na rin niyang iwanan ito. Sa huli, pinatunayan ni Choi Ho na hindi siya makikipaghiwalay kay Dongmi. Hindi pa rin siya naantig at sinabing ayaw na niyang makisalamuha sa kanya. Hinila niya pabalik ang kamay nito at mabilis siyang hinalikan. Galit na sinampal niya ito at itinulak palayo. Nasa itaas si Junho at nasaksihan ang lahat. Umiling na lang siya. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Choi Ho na sisihin si Dongmi. Naramdaman niya na 300 araw na silang magkakilala, pero hindi pa sila nagtatalik. Sinubukan niyang maging matyaga dahil mahal niya ito. Naantig nito ang pagmamalaki ni Dongmi. Sinabi niya na ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagkabata. Nasaksihan niya ang kanyang ina na nanloloko sa loob ng 20 taon. Kaya naisip niya na masama ang sex. Gusto ng tao ang pakiramdam ng pagkaantig sa pag-ibig, pero kinamumuhian ito ni Dongmi. Mas masahol pa ito kaysa sa pakiramdam ng paglalasing at pagsusuka. Nakakakis lang siya dahil pinipilit niyang isipin na magiging okay ang lahat. Sa totoo lang, gusto talaga niyang gumaling sa sakit na ito. Sa sandaling iyon, lumuhod si Choi Ho at nagmakaawa kay Dongmi na patawarin siya. Walang magawa, sinabi niya na hindi niya matanggap ang taong nagtaksil sa kanya. Sa huli, kinumpirma niya na ngayon ang huling araw na makikita niya siya. Pagkatapos ay bumalik ang dalaga sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, basang-basa ang kanyang buong katawan. Binuksan ni Junho ang aparador pero nag-atubili siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang bigyan ng tuwalya si Dongmi. Hindi nagtagal, nakarinig si Dongmi ng katok sa pinto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang 3 tuwalya sa sahig. Napatingin si Dongmi sa kwarto ni Junho. Biglang nakaramdam ng init ang kanyang malamig na katawan. Kinabukasan, maagang gumising si Junho para magluto ng masarap na almusal. Bawat putahe ay galing sa kanyang puso at kaluluwa. Kahit ang pagkakaayos ng mga pinggan ay dapat talagang tumpak. Nakita ni Junho na gising na si Dongmi, kaya binigyan niya ito ng tubig. Nang makita ng lahat ang saganang pagkain, nagulat sila. Akala ni Kang Suk na pumayag na si Junho makipagbati. Hindi niya inasahan na ito pala'y paalam na regalo. Sinabi niyang iwanan na lang ang mga pinggan at siya na ang maghuhugs. Walang isa man sa 3 ang gustong kausapin siya. Iminungkahi ni Dongmi na magsugal, talo ang kakausap kay Junho. Gaya ng inaasahan, siya ang natalo. Maya-maya, nakatayo na sina Dongmi at Kang Suk sa harap ng pinto ni Junho. Nagtipon siya ng lakas ng loob para kumatok sa pinto, pero nahirapan siyang pag-usapan ang pag-upa ng bahay, kaya binago niya ang paksa tungkol sa isang pasyente, isang binata na buong araw lang gumaguhit ng ari ng tao. Hindi maintindihan ni Dongmi ang nasa isip niya. Tinanong niya si Junho kung ano ang tingin niya. Mahinahon niyang sinabi na guhit lang naman yon, hindi naman ito pumapatay o sumasakit ng sinuman. Agad na naintindihan si Dongmi, kaya pinuri niya ito. Nakalimutan niya ang dapat niyang sabihin. Agad namang pumunta si Dongmi sa ospital para magtrabaho. Sinimulan niyang gamutin ang lalaki. Sinabi niyang naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Sinabi niyang ayaw rin naman niyang iguhit ang mga bagay na ito pero hindi niya mapigilan ang sarili. Kung hindi siya gumuhit, hindi siya makakatulog dahil nakita niya ang nanay niya na nakikipagtalik sa boyfriend nito mula noong bata pa siya. Kaya ganoon ang naramdaman niya. Nang gabi, nakaupo si Dongmi sa bus habang nakikinig sa radyo ni Junho. Naniniwala siya na minamata ng iba ang mga taong may sakit sa isip. Kung pakikinggan natin ang kwento sa likod nito, maiintindihan natin ang hirap na pinagdaanan nila. Lubos na sumang-ayon si Dongmi sa pananaw ni Junho. Nagsimula siyang makaramdam ng simpatya para sa kanya. Kaagad, tinanong ni Kang Suk si Dongmi tungkol sa paghahanap ng bagong bahay. Wala siyang magawa kundi i-text si Junho para anyayahan siyang uminom. Masayang tinanggap niya ang imbitasyon nito. Naglalakad si Junho sa kalye nang makatagpo niya sina Kang Suk at Dongmi. Hiniling niya sa kanya na humingi ng tawad sa kanya. Nakita ni Kang Suk na malapit na silang magbati, kaya mabilis siyang umalis. Humingi ng paumanhin si Dongmi kay Junho pero hindi niya ito nakitang sinsero. Naisip niya na ganoon lang talaga siya. Tapos hinila niya ang kamay nito at inanyayahang uminom. Sinabi niyang tumigil sa pagpapakyut pero sabi niya nakita niyang ngumiti ito. Hindi nagtagal, naupo silang 4 para mag-inuman. Habang umiinom, nabanggit ng isa sa kanila si Choi Ho. Kumuha si Kang Suk ng patatas at ipinakain kay Dongmi. Pero bago pa makapasok sa bibig niya, hinilan niya ito pabalik. Nakita ito ni Junho habang umiinom kaya napabuga siya.
Kanina lang may napansin na babae si Sokwong. Aktibo siyang nakipag-usap at humingi ng numero nito. Hindi inaasahan may nobyo na pala ang babae. Maya-maya, nagalit ang nobyo at binasag ang kanilang mesa. Sinabi rin niya na si Sokwong ay nang-aapi lang sa kanyang kasintahan. Siya ay sobrang agresibo. Kaya nagpanik si Sokwong at mabilis na nagpaliwanag. Bigla, tinamaan ng isang lalaki sa ulo si Sokwong. Ang nakakagalit na sitwasyon ay nagpaulit sa sakit ni Sokwong. Ayaw tumigil ng lalaki at gusto pang turuan si Sokwong ng leksyon pero sinipa siya ni Jonho. Pagkatapos ay nagsimulang mag-away ang dalawa. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Mabilis na hinawakan ni Jonho ang kamay ni Dongmi at tumakbo palayo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naisantabi nila ang kanilang mga pride. Pagkatapos ay nagtungo sila sa isa pang bahay ni Jonho. Nag-atubili si Dongmi pero sa huli ay nagpasya siyang pumasok. Ang ayos dito ay eksaktong kapareho ng kasalukuyang kwarto. Mukhang may OCD talaga si Jonho. Binigyan niya si Dongmi ng beer at tinanong kung totoo ang sinabi niya kay Choiho. Sinabi ni Dongmi na medyo gumanda na siya kasi dati, kapag naiisip niyang humalik o yumakap, mabilis tibok ng puso niya at hindi siya makahinga. Masakit pa rin ang ulo niya kaya uminom siya ng gamot. Pinayuhan siya ni Jonho na mag-relax lang kapag hinarap niya ito. Sinabi ni Dongmi na hindi iyon madali para sa kanya. Bago pa man niya matapos ang sinasabi, hinalikan siya nito sa labi. Pagkatapos ay iniabot niya ang mukha para sampalin siya nito. Hindi siya nag-atubili at sinampal siya ng malakas. Tumayo siya para kunin ang bag at aalis na sana nang hilahin siya pabalik. Idiniin siya sa pader at pinatay ang ilaw para maramdaman niya ang takot. Pagkatapos ay binuksan niya ang ilaw at nagkwento sa kanya. Sa isang nayon may isang malalim na kuweba. Inabot ng 1,000 taon para mawala ang dilim pero sandali lang pala. Nakita ni Dongmi si Jonho na papalapit pero hindi siya kinabahan. Ang kamay niya ay kusang nagsara. Naisip niya na kahit 30 taon siyang walang minahal o nawala ang 300 araw na relasyon, wala nang halaga. Sandali lang pala para muling maramdaman ang pag-ibig. Nawalan ng kontrol si Dongmi at agad na kumawala sa pagkakahawak niya. Tinanong niya kung saan natutunan ang mga panunuksong ito. Masayang sumagot siya na karamihan sa mga lalaki ay natututo nito pagkatapos mabugbog. Sa panunukso ni Jonho, mabilis na uminom si Dongmi ng ilang sipsip ng beer pero agad siyang nahilo. Balak niyang pumunta sa banyo ni Jonho. Bigla siyang hinila pabalik at tinakpan ng bibig, pinilit siyang lumabas para magsuka. Nang lumabas sila, nakasalubong nila ang binata na si Kang Woo, kaibigan ni Jonho. Sinabi ni Jonho kay Kang Woo na hintayin siya sa parke. Mabilis na dinala ni Jonho si Dongmi sa pampublikong banyo. Bumalik siya sa kwarto para mag-impeke at umuwi, pero parang umiikot ang mundo at gusto na lang niyang matulog. Pero nag-aalala siya na baka may gawin si Jonho sa kanya. Sa huli, napagpasyahan niyang itutok ang telepono ng diretsyo sa kama. Ganoon na lang, nakatulog na siya. Sa oras na yon, pumunta si Jonho sa parke at nakita ang katawan ni Kang Woo na puno ng sugat. Marahil ay inabuso na naman siya ng kanyang ama. Labis na naawa si Jonho. Naghagis siya ng pera at sinabihan si Kang Woo na pumunta sa ospital. Agad na hinila ni Kang Woo si Jonho, ngunit itinulak siya pababa. Tinanong ni Jonho kung bakit hindi tumakas si Kang Woo at hindi lumaban. Sinabi niyang labis siyang nag-aalala sa kanyang ina. Pagkatapos ay tinawagan ni Jonho si Taeyong para dalhin si Kang Woo sa ospital. Ngunit nang dumating si Taeyong, hindi niya natagpuan si Kang Woo. Naroon pa rin ang pera. Kakaiba ang pakiramdam ni Taeyong. Sa oras na yon, bumalik si Jonho sa silid at nakita si Dongmi na mahimbing na natutulog. Hindi na siya nag-isip at tinanggal ang kanyang shirt. Kinabukasan, naisip ito ni Dongmi at natakot. Tiningnan niya ang kanyang hitsura at nagmadaling umalis. Nakatayo si Jonho sa bintana nakatingin kay Dongmi at naramdamang lalo siyang nagiging kaibig-ibig. Habang tinutupi ang kumot, hindi sinasadyang nakita niya ang telepono nito. Hindi nagtagal pagbalik ni Jonho sa villa, nakita niya si Choiho na nag-impek. Sinundan niya ang dating kasintahan ni Dongmi. Nagpasya si Jonho na tingnan kung ano ang kukunin ni Choiho. Sa sandaling yon, tumawag si Dongmi para itanong ang tungkol sa telepono. Sinabi ni Jonho na nakita niya ito sa ibabaw ng aparador kaya itinago niya. Hindi maalis sa isip ni Dongmi ang nangyari kagabi. Hiniling niya na ipadala sa kanya ang telepono. Sa sandaling ito, ang eksena mula kagabi ay muling lumitaw sa harap ng mga mata ni Dongmi. Masayang pumayag si Jonho sa kanya. Sinadya rin ni Jonho na maging malapit kay Dongmi sa harap ni Choiho na ikinagalit niya ng husto. Binalaan ni Choiho si Jonho na huwag paglalaruan ang damdamin ni Dongmi. Agad namang sumagot si Jonho na paano kung sila ay magkasama ng matagal. Wala namang masabi si Choiho dahil siya ang unang nanakit kay Dongmi. Kasabay nito, ginagamot niya ang isang pasyente na may sakit sa kalinisan. Ang mga guwantes ay hindi mawawala sa taong ito. Araw-araw siyang naghuhugas ng kamay kaya nagaspang ang kanyang mga kamay. Tahimik na hinawakan ni Dongmi ang kanyang mga kamay. Agad niyang binawi ang kanyang mga kamay at pinunasan ito ng basang tuwalya. Itinapon ni Dongmi ang basura sa mesa. Nanginig siya, hindi alam kung ano ang gagawin ng doktor. Pagkatapos ay tinulungan niya itong piliin ang pinakamalinis na basura at hiniling na hawakan ito.
Nang makita ito, napangiti lang siya ng awkward at sinabing magkakasakit siya. Sumagot si Dongmi na doktor siya kaya mapapagaling niya siya. Gumagamit pa rin siya ng iba't ibang dahilan para tumanggi. Sinabi niya na 40 taon na siyang nabubuhay pero hindi pa niya nahawakan ang mga bagay na yon. Sa wakas, nawala ng pasensya si Dongmi kaya hinayaan niyang hawakan ng lalaki ang bagay. Sa ganitong paraan, napagtagumpayan ng lalaki ang kanyang takot. Natutunan ni Dongmi ang isa pang paraan mula kay Jonho. Pagkatapos, hinanap ni Dongmi si Jonho para kunin ang kanyang telepono. Si Jonho ay may live broadcast sa oras na yon. Maraming mga tagahanga sa labas ang nakikinig. Nakita ni Dongmi na napansin siya ni Jonho at agad siyang sumenyas na ibigay ang telepono. Lihim na kumindat si Jonho kay Dongmi na ikinasaya ng mga babaeng tagahanga. Sinabihan ni Jonho ang kanyang assistant na ibigay ang telepono kay Dongmi. Pagkatanggap ng telepono, agad niyang pinalitan ang baterya. Tumayo si Jonho at gumawa ng heart sign sa mga tagahanga. Nakita ni Dongmi na masayang-masaya sila at hindi niya napigilan ang ngumiti. Pero biglang may nagtakip sa kanyang mga mata mula sa likuran. Lumabas na si Yeonchan pala ito. Isa siyang mga awit at idol din ni Dongmi. Sina Kang Suk, Yeonchan at Dongmi ay matalik na magkakaibigan. Pumunta siya rito para imbitahan si Dongmi sa kanyang pagtatanghal bukas. Pauwi, pinanood niya ang video na nakunan niya kagabi. Nakita ni Dongmi na kakapasok lang ni Jonho nang hubarin nito ang kanyang polo kaya sobrang natakot siya. Naisip niya, bastos ba siya? Hindi niya inasahan na pupuntahan siya nito at dadalhin sa kama. Yun pala, nag-aalala siyang baka lamigin si Dongmi kaya dinala niya ito sa kama. Tinakpan din niya ito ng kumot. Nagpatugtog din siya ng malambing na musika at nagsuot ng sombrero. Tahimik na nakaupo sa tabi ng kama, pinagmasdan niya ito habang nakikinig sa musika at masayang sumasayaw. Unti-unti siyang nawala sa video. Sa huli, mapayapa ang pagtulog ni Dongmi ng gabing iyon. Ang ginawa ni Jonho ay lalong nagpatibay sa paghanga ni Dongmi sa kanya. Pagdating ni Dongmi sa bahay, sinabi ni So Kwang na may nanloob sa kanila. Ito ay isang high school na babae na si Seonyeo na may makapal na makeup. Agad na sinabi ni So Kwang na ginamit ni Seonyeo ang lipstick ni Dongmi. Bukod dito, kinuha rin ni Seonyeo ang kanyang mga alahas. Malinaw na siya ay isang magnanakaw. Sinabi ni Seonyeo na may karamdaman siya sa pag-ugali at hindi siya magnanakaw. Ginagamot pa nga siya ni Kang Suk. Tinanong ni Dongmi kung paano nakapasok ang dalaga sa bahay. Sinabi niyang bukas ang pinto kaya pumasok na lang siya. Sa sandaling iyon, dumating si Jonho. Itinuro siya ni Seonyeo at sinabing pinuri niya ang kagandahan nito kaya pumasok siya. Hindi naniwala si Kang Suk na sasabihin iyon ni Jonho. Hindi niya inasahan na aminin nito. Nahirapan si Dongmi maawa kay Jonho at ngayon masama na naman ang tingin niya sa kanya. Nainis si Dongmi at sinabihan si Jonho na pumunta sa kanyang silid para mag-usap. Sinabi ni Jonho na pinuri niya ito dahil maganda si Seonyeo pero hindi niya sinabing umuwi ito. Bukod pa rito, wala namang nawawala sa bahay kaya pwede na lang nilang paalisin siya. Akala ni Dongmi na interesado si Jonho sa kahit sinong babae. Binigyang diin niya na madali lang siya at kayang halikan ang sinuman. Inisip niya na hindi binabaliwala ni Jonho ang mga menor de edad. Sinabi nito na may paraan siya sa pakikitungo sa mga menor de edad. Ayaw niyang magpaliwanag kaya tumawag siya ng pulis para paalisin si Seonyeo. Sinubukan siyang pigilan ni Dongmi pero matigas ang pasya ni Jonho. Agad sinabi ni Dongmi na biro lang ang tawag sa telepono kanina. Nang oras na yon, inilabas ni So Kwang si Seonyeo at pinauwi agad. Hindi nagtagal, mabilis na tumakbo palabas si Jonho. Pumunta siya sa parke kung saan naghihintay sa kanya si Kang Woo. Sinabi ni Kang Woo na alam na niya kung paano lumaban. Kababugbog lang niya sa kanyang ama. Mula ngayon, hindi na siya kailangang matakot na bugbugin ng kanyang ama. Marahang niyakap ni Jonho si Kang Woo at sinabing kailangan iyon gawin kaya wag makaramdam ng guilt. Dinala ni Kang Woo si Jonho para makilala ang babaeng crush niya. Tatawagan na sana ni Jonho ang dalaga nang pigilan siya ni Kang Woo. Nakitang hindi may alis ni Kang Woo ang tingin sa dalaga, kaya naghagis si Jonho ng bato sa bintana. Nang lumitaw ang dalaga, mabilis na ipinakilala ni Jonho si Kang Woo. Napahiya siya at tumakbo palayo. Hindi alam ni Kang Woo na ang taong nasa bintana ay naging ibang tao na. Nakaramdam ng kakaiba ang dalaga. Sina Junho at Kang Woo ay naghahabol sa isa't isa sa kalye. Tumakbo ang dalawa at nag-uusap at nag-inay ng husto sa kapitbahayan. Sabay silang tumakbo ng malayo. Sa wakas, si Junho ay nakikitang nakikipag-usap lamang sa hangin. Si Kang Woo pala ang katang-isip na karakter ni Junho. Nang gabing iyon, nagbabasa ng libro si Dongmi. Parang may naalala siya, kaya pinanood niya ulit ang video ni Junho. Ang kanyang katawan ay gumalaw nang hindi niya sinasadya. Hindi nagtagal matapos umuwi si Junho, tinawagan siya ni Seonyeo. Hiniling niya na makapagpalipas ng gabi dahil nawala ang susi ng bahay niya. Umiinom ang tatay niya buong araw at umalis ang nanay niya noong bata pa siya. Wala na talagang ibang mapupuntahan si Seonyeo. Naawa si Junho, kaya binigyan niya ng pera at sinabihang maghanap ng makakapagbukas ng pinto. Gayunman, kinuha ni Seonyeo ang pera at nagkunwaring makakatira siya ng komportable ngayong gabi. Tiningnan ni Junho ang masiglang batang babae na tumatakbo at tumatalon sa paligid at ayaw niyang mapunta ito sa maling landas, kaya pumayag siyang manatili ito ng isang gabi. Nang makita ni Dongmi si Junho na umuwi, ngumiti siya at tinawag siya pabalik. Nakita niya ito ng ganito, lalo siyang natakot. Ang biglaang kabaitan nito ay nagpahirap sa kanya na umangkop. Sa oras na ito, si Seonyeo ay naghahalungkat sa refrigerator sa kusina.
Nang makarinig ng ingay, bumaba si Junho para tingnan ang sitwasyon. Hindi komportable si Dongmi nang makita niyang bumalik si Seonyeo. Mabilis na ipinaliwanag ni Junho na walang matuluyan si Seonyeo, kaya hahayaan lang niya itong manatili ng isang gabi at umalis bukas, pero ayaw ni Dongmi. Agad na lumapit si Dongmi at gustong palayasin si Seonyeo, pero sinabi ni Seonyeo na wala siyang matuluyan. Bukod pa rito, bahay ito ni Junho. Nang marinig iyon, hindi na alam ni Dongmi ang sasabihin. Umakyat si Dongmi at tinanong si Junho kung lumabas ba siya para hanapin si Seonyeo. Sabi niya hindi, naghanap na lang siya ng iba. Ang sagot na yon ay nagpaisip kay Dongmi na marami palang ibang babae si Junho. Nagtataka siya kung bakit nag-text ito na may nararamdaman para sa kanya. Hindi niya inasahan na sasabihin ito na iba na ang ngayon sa noon. Umiti siya pero sa loob, sobrang nalulungkot siya. Galit na pumunta siya sa sala at sinabing napakakaiba ng mga lalaking nakatira dito. Sinabihan ni Dongmi si Seonyeo na matulog sa kanyang silid. Lihim niyang naisip na kailangan niyang itigil lahat ng pakana ni Junho. Sa oras na yon, galit din siya. Sinabi niya na itigil ang pagtawag sa kanya na playboy. Kinabukasan, kailangan ni Junho ihatid si Kang Woo sa ospital, kaya alok sana kay Dongmi. Pero dahil sa nangyari kagabi, naiinis pa rin siya. Sinabi rin ni Dongmi kay Junho na huwag na siyang kausapin o akitin. Naisip niya na talagang naantig siya kay Dongmi noon. Hindi na yon. Sa kabila ng pagtutol niya, sinabi na huwag na siyang kausapin pa. Hindi man lang nagsimula ng Cold War ang dalawa. Hindi nagtagal, dinala ni Junho si Kang Woo sa ospital. Nang makita niya si Dongmi na dumadaan, hindi niya napigilan ang lumapit para bumati. Bago pa siya makasagot, bigla niyang naalala na hindi siya pinayagang magsalita. Agad siyang tumalikod at umalis. Nang makita niya ito, sumumpa siya sa ilalim ng kanyang hininga. Habang naghihintay silang tawagin, napansin ni Junho na matagal nang naghihintay si Kang Woo at hindi pa rin siya tinatawag. Agad niyang nilapitan ang nurse para itanong kung gaano pa katagal ang hihintayin nila. Tiningnan ng nurse ang bakanting upuan sa harapan niya kaya nalito siya. Hindi rin niya mahanap ang pangalan ni Kang Woo sa sistema. Lumingon si Junho at napagtanto na wala na si Kang Woo sa paligid. Hindi niya alam na lumalal ang kanyang obsessive-compulsive disorder. Hindi nagtagal, gusto ni Kang Suk na hiramin ang kotse ni Junho para mapanood ang palabas ni Yeonchan. Ayaw ni Dongmi na gamitin ang kotse ni Junho, pero sinabi ni Kang Suk na walang bus na diretsyo doon. Wala siyang choice kundi sumakay sa kotse ni Junho. Sa kotse, sinabi ni Kang Suk na ang layunin ng biyahe ay bisitahin ang asawa ni Yeonchan. Siya ay may schizophrenia at laging umiinom ng gamot para kontrolin ang sakit. Pero hindi inaasahan na buntis siya. Pinili niyang manganak kahit labag sa lahat ng payo. Dahil tumigil siya sa pag-inom ng gamot, laging masama ang mood niya. Pagdating nila, binuksan ni Junho ang pinto para kay Dongmi na ikinagulat niya. Habang nanonood sila, nakita ni Junho na ang asawa ni Yeonchan ay mukhang normal na tao. Tinanong ni Dongmi kung tingin ni Junho na parang halimaw ang mga may schizophrenia. Sabi ni Junho hindi niya alam dahil iba ang kanyang imahinasyon sa normal. Pagkatapos ng palabas, masama pa rin ang kalagayan ng asawa ni Yeonchan. Nagpasya si Dongmi na manatili at patuloy na aliwin siya. Uwi muna ang tatlong iba. Pero bago sila makalayo, nakita nilang tumalon sa ilog ang asawa ni Yeonchan. Gusto ni Yeonchan iligtas ang asawa pero hindi siya marunong lumangoy. Dahil sa panganib, sobrang nag-alala si So Kwang kaya nagkasakit siya. Hindi siya makatulong. Mabilis na tumalon si Kang Suk sa tubig at hinila si Yeonchan sa pampang. Sabay nito, lumangoy din si Junho sa babae at sinubukang dalhin siya sa dalampasigan. Sumigaw si Dongmi na buntis siya kaya hindi dapat malunod sa tubig. Maaari lamang baguhin ni Jeonho ang kanyang posisyon para iligtas ang iba. Sa hindi inaasahan, nalunod siya ng dalaga. Nakita ni Dongmi na malapit nang malunod ang dalawa at bigla siyang natakot na baka hindi na niya makita si Jeonho. Sa kabutihang palad, naihatid ni Jeonho ang dalaga sa pampang. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa lupa. Mabilis na nagsagawa si Dongmai ng CPR sa kanya. Mabuti na lang na iligtas sila ni Jeonho sa tamang oras. Kung hindi, mawawala na sana ang buhay nilang dalawa. Nakahinga ng maluwag si Mai nang makitang hindi malubhang nasaktan si Jeonho. Tila mas lumapit ang kanilang relasyon. Nang gabing iyon, unang umuwi sina Kang Suk at So Kwang. Pansamantalang nanatili sina Dongmi at Jeonho para alagaan ang asawa ni Yeonchan. Tiningnan niya ang dalawa sa silid at bumaling kay Jeonho at tinanong kung sa tingin niya ay makakatulong ang pag-ibig na malampasan ito. Agad namang sumang-ayon si Jeonho. Medyo nagulat si Dongmi nang makitang siya rin pala ang naniniwala na ang pag-ibig ang pinakamahalaga. Patuloy niyang tinanong kung naniniwala ba siya na ang pag-ibig ay nagdudulot ng kaligayahan, kagalakan at lakas ng loob. Sinabi ni Jeonho na maaaring magdulot ito ng sakit at pagsisisi, kalungkutan, kawalan ng pag-asa, ngunit bibigyan din siya nito ng lakas para magtagumpay. Sa ganitong paraan lamang ito maituturing na tunay na pag-ibig. Nag-usisang tinanong ni Dongmi si Jeonho kung kanino niya natutunan ang mga bagay na yon. Matapat na sumagot si Jeonho na natutunan niya ito mula sa pag-ibig. Sinabi niya na siya ay napaka-passive at masunurin sa kanyang kasintahan noon. Hindi mapigilan ni Dongmi na tumawa nang marinig niya yon. Sinabi ni Jeonho na hindi niya alam dahil hindi siya in love sa kanya. Kung mahal niya siya, magugulat siya sa makikita niya. Pagkatapos sabihin yon, bumalik na si Jeonho sa kanyang silid para matulog. Kinabukasan, sinabihan ni Dongmi si Yeonchan na dalhin ang kanyang asawa sa ospital para gamutin. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang uminom ng gamot para kontrolin ang kanyang sakit. Pagkatapos silang ihatid ni Dongmi, agad niyang hinanap si Jeonho.
Natagpuan niya ang sapatos nito sa banyo. Nang buksan ni Dongmi ang pinto, nakita niya siyang nakaupo sa may pader. Si Jeonho ay basang-basa ng pawis at mukhang sobrang miserable. Hinala ni Dongmi na siya ay nagkakaroon ng bangungot. Naaalala niya na natulog din si Jeonho sa banyo noong huling pagkakataon. Inisip niya nakakaiba ang ganitong ugali pero hindi siya masyadong nagulat. Ginising niya ito maya-maya. Pauwi na sila, tinanong niya kung bakit hindi siya nagulat nang makita siya ng ganoon. Ipinaliwanag niya na may kilala siyang pasyente na may OCD na natutulog sa kulungan ng aso, kaya naintindihan niya si Jeonho. Sinabi ni Jeonho na noong 15 anyos siya, madalas siyang bugbugin ng kapatid at amain niya. Dahil kinamumuhian siya ng amain niya, at binubugbog ng kapatid si Jeonho dahil binubugbog siya ng amain, pero hindi siya lumalaban. Minsan, gusto ng amain niya gamitin ang pera niya para sa tuition sa pagsusugal. Tumanggi si Jeonho na ibigay ito at tumakbo siyang parang baliw. Nagtago siya sa banyo. Mula noon, ang banyo ang naging pinakaligtas niyang lugar. Siguro kaya naisip ni Jeonho si Kang Woo dahil inabuso rin siya ng kanyang amain. Lumabas na ito pala'y dahil sa dating psikolohikal na trauma. Tiningnan ni Dongmi si Jeonho na parang nagbibiro lang pero halata ang emosyon niya. Hindi niya inasahan na sa likod ng masayahing taong iyon ay may ganitong masakit na karanasan. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa isang lawa. Sabi ni Jeonho, ang ganda ng lugar kaya sayang naman kung titingnan lang. Mabilis na sinabi ni Dongmi na takot siya sa tubig pero pinakalma siya ni Jeonho. Tumanggi siya at sinabing hindi niya kaya. Tapos binuhat niya si Dongmi at inilagay sa lawa. Nang nasa tubig na si Dongmi, na-realize niya na hindi pala mahirap mag-relax. Masayang nagpisikan ng tubig ang dalawa sa isa't isa. Bigla na lang lumapit si Jeonho para halikan si Dongmi. Nagulat siya sa biglaang halik. Nalito si Dongmi sa ginawa niya pero tumugon din siya. Hindi nagtagal, biglang itinulak niya ito palayo at sinampal. Nagulat siya sa sampal kaya nalito siya. Hindi niya alam kung bakit ganoon siya. Gayunman, hindi siya masyadong nag-aalala dahil sanay na siya. Pagkatapos ay nagmungkahi siyang pumunta sa lungsod para bumili ng gamit. Sabi niya hindi komportable ang magsuot ng basang damit. Hindi naisip ni Dongmi na kailangan pa nilang bumili ng gamit. Matutuyo rin naman ang mga ito habang sila'y naglalakad. Pero sa huli, natalo siya ni Jeonho kaya sumama na siya sa mall. Nakapili na si Jeonho ng damit pero ayaw bumili ni Dongmi kaya binilhan na lang siya nito. Paglabas nila, sabi ni Jeonho hindi siya kumukuha ng pera sa taong hinalikan niya pero sabi ni Dongmi isa lang ang gusto sa halik. Sabi ni Jeonho pareho ang nararamdaman niya dahil hindi naman sila namuhi sa sandaling iyon. Gayunpaman, tumanggi si Dongmi na aminin ito. Sinabi rin niya na kinasusuklaman niya ang pakiramdam na iyon. Sabi niya, ayaw niya kung paano siya nakikipaglandian sa iba ng walang pakundangan. Pinagtanggol ni Jeonho na hindi siya humahalik sa kung sino lang. Ginagawa lang niya yon sa taong gusto niya. Totoong gusto ni Jeonho si Dongmi kaya hinalikan niya, pero hindi pa rin ito tinanggap at inisip na pansamantala lang ang interes niya. Bigla na lang, nag-aya si Jeonho na mag-date sila. Kung hindi agad sasagot si Dongmi, bibigyan niya ito ng panahon para mag-isip. Agad siyang umiling at sinabing hindi niya kailangan yon. Medyo nagalit si Jeonho pero binuksan pa rin niya ang pinto ng kotse para sa kanya. Hindi niya maintindihan bakit may nararamdaman ito para sa kanya pero ayaw niyang aminin. Sa totoo lang, ito ang depensa ni Dongmi. Hindi nagtagal, umuwi na ang dalawa. Naramdaman ni Sookwang ang kakaibang atmosfera at patuloy na nagtatanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Dongmi na hinalikan siya ulit ni Jeonho ngayon at tinanggihan niya ito. Inamin din niya na naantig siya kaya hinalikan niya si Dongmi. Noong hinalikan niya ito, masaya siya pero ngayon iba na. Patuloy siyang nagtanong kung wala ba talaga siyang nararamdaman. Matapang niyang sumagot na kahit 10 beses pa siyang tanungin, hindi pa rin ang sagot. Sobrang nadismaya siya kaya tumalikod at dumiretso sa kanyang silid. Nakita ni Kang Suk ang pag-aalinlangan sa puso ni Dongmi. Alam niyang may nararamdaman din si Dongmi para kay Jeonho. Pumasok si Kang Suk sa kwarto at tinanong kung hindi ba siya sigurado nang hinalikan siya. Agad niyang sinagot na hindi niya ito kinamumuhian. Sinabi ni Kang Suk na maging malinaw, may seryosong ekspresyon sa mukha. Tanging nasabi niya na gusto niya si Jeonho. Sa totoo lang, natatakot si Dongmi na masaktan dahil sa paningin niya, si Jeonho ay palaging playboy. Pakiramdam niya ay wala siyang seguridad. Hindi nagtagal, sinabi ni Kang Suk kay Jeonho na itigil ang paglalaro kay Dongmi ng ganoon, masasaktan siya. Sa oras na yon, lumapit din si Dongmi at inamin na may tunay na damdamin siya kahapon, pero sandali lang iyon. Nag-isip sandali si Jeonho at sinabi na kung gusto niyang mahalin siya, kumatok siya 3 beses o tumawag hanggang tumunog ng 3 beses. Kung ayaw niya, hayaan na lang itong ganito at wala nang gagawin. Hindi nagtagal, muling lumitaw si Kang Woo. Nang iwi ni Jeonho si Kang Woo, nakita niya ang ama ni Kang Woo na binubugbog ang kanyang ina. Mabilis na tumakbo si Jeonho para pigilan siya. Biglang kumuha ng bato si Kang Woo. Halatang gusto niyang tamaan ang ulo ng kanyang ama, kaya agad siyang pinigilan ni Jeonho. Natatakot si Jeonho na baka maulit ni Kang Woo ang kanyang pagkakamali. Noong bata pa si Jeonho, nang bugbugin siya ng kapatid at ama, nawalan siya ng kontrol at pinatay ang kanyang ama. May hawak na kutsilyo ang kapatid ni Jeonho kaya siya ang naaresto. Para protektahan si Jeonho, pinili ng ina na manahimik. Hindi nagtagal, umuwi na siya. Tinawagan ni Dongmi si Jeonho pero hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa kanyang silid. Sinundan siya ni Dongmi at sinabihan siyang buksan ang pinto. Binuksan niya ang pinto at sinabing 3 katok ang password nila. Sinulyapan lang siya ni Dongmi at umalis.
Bumalik siya sa silid para kunin ang kahon ng gamot at dinala ito sa banyo ni Jeonho. Dahan-dahan niyang dinisimpekta ang sugat nito. Samantala, ikinuwento ni Jeonho kay Dongmi ang tungkol kay Kang Woo. Naramdaman ni Jeonho na magkahawig sila ni Kang Woo noong bata pa sila. Marahang hinawakan ni Dongmi ang pisngi ni Jeonho. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Tinanong niya kung ano ang peklat sa balikat niya. Sinabi ni Jeonho na 3 taon na ang nakalipas, sinaksak siya ng kapatid niya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang lihim. Sa hindi inaasahang paraan, ang bathtub ang naging tulugan ni Jeonho. Ang trauma niya noong bata ay nagpatuloy hanggang ngayon at hindi pa gumagaling. Kinabukasan, ibinahagi rin ni Dongmi ang kanyang kwento kay Jeonho. Sabi niya kung hindi siya playboy, baka nagustuhan niya si Jeonho. May magandang sense of humor si Jeonho. Matagumpay siya at gwapo kaya madaling magkagusto sa kanya. Sabi ni Dongmi kung mas bata siya, date sila, pero 30 na siya kaya delikado. Sinabi ni Jeonho na subukan niya para makita. Kung pumayag siyang makipag-date, tiyak na mahuhulog ang loob niya. Umiinom siya ng beer at muntik ng mabulunan. Maya-maya, nakakuha ng pagkakataon ang kapatid ni Jeonho na si Jaebyum na lumabas ng bilangguan. Sinabi ni Jaebyum kay Kang Suk na bigyan siya ng gamot pangkatotohanan. Ang balak niya ay iturok ito kay Jeonho. Nang makita niya ang gamot, agad niyang itinulak si Kang Suk. Lihim na kinuha ni Jaebyum ang gamot at dinala kay Jeonho. Sa pagkakataong ito, tinipon ni Dongmi ang lahat ng kanyang tapang at pumayag na makipag-date kay Jeonho. Tinawagan niya ito at hinintay na tumunog ang telepono ng 3 beses. Pagkatapos ay nag-text si Dongmi kay Jeonho. Tumunog ang telepono ng 3 beses at naghintay siya kay Jeonho sa istasyon ng bus. Gusto ni Jeonho sorpresahin si Dongmi kaya hindi siya nag-text pabalik. Pareho silang sabik na magkita. Sobrang saya niya kaya ayaw niyang magmaneho. Nagpa siya si Jeonho na sumakay ng taxi papunta sa tagpuan. Sa oras din yon, dumating din si Jaebyum. Nakita ni Jaebyum na umalis si Jeonho kaya dali-dali rin siyang umalis. Nakatayo si Dongmi sa istasyon ng bus at naghanap pero hindi pa rin niya nakikita si Jeonho. Samantala, bumaba siya ng bus sa kabilang kalsada. Mula sa malayo, kumaway si Jeonho kay Dongmi. Sa kasamaang palad, hindi siya nito nakita. Sa sandaling iyon, tahimik na tumayo si Jaebyum sa likod ni Jeonho at hinampas siya sa ulo ng pamalo. Pagkatapos ay tinurukan ni Jaebyum si Jeonho ng droga. Ganoon na lang, dinala si Jeonho palayo sa harap mismo ni Dongmi. Sa oras na yon, hindi pa rin alam ni Dongmi ang nangyari. Tinawagan niya si Jeonho pero walang sumasagot. Samantala, brutal siyang binubugbog ng kanyang kapatid. Ang eksena ay kaparehong-kapareho noong siya ay bata pa. Pinilit ni Jaebyum na aminin ni Jeonho ang katotohanan pero hindi ito umimik. Hindi nagtagal, maraming tao ang nakapalibot sa kanila. May nagsabi na tatawag sila ng pulis. Agad silang pinigilan ni Jeonho at sinabing naglalaro lang sila. Siya raw ang magbabayad para dito. Natakot din si Jaebyum nang marinig ang salitang pulis. Agad niyang ipinaliwanag na isang pagkakamali lang ito. Hindi nagtagal, dumating din si Kang Seong Taeyong. Sinabi ni Jaebyum na hindi gumagana ang gamot. Lumabas na laging nag-ingat si Kang Suk kay Jaebyum kaya normal na saline solution lang ang ibinigay niya. Sinabihan ni Kang Suk si Jeonho na tumawag ng pulis. Sinabi ni Kang Suk na habang ginagamot niya si Jaebyum, naramdaman niyang mapanganib ito at may balak maghiganti. Pero sabi ni Jeonho, kung talagang gustong saktan ako ni Jaebyum, sinaksak na niya ako sa leeg, hindi lang sa balikat 3 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, gumamit din siya ng hiringgilya, hindi kutsilyo. Sinabi rin ni Jeonho na, kahit na madalas akong bugbugin ni Jaebyum noong bata pa ako, kapag nakita niya na wala akong tsinelas, hinubad niya ang kanyang tsinelas para sa akin. Para kay Jeonho, hindi talaga masamang tao si Jaebyum. Kung talagang sasaktan ni Jaebyum si Jeonho sa hinaharap, maghahanap sila ng paraan para harapin ito. Kung ganoon nga, wala nang masabi pa si Kang Suk. Sa huli, ibinalik ni Taeyong si Jaebyum sa bilangguan. Tinawagan muli ni Dongmi si Jeonho at ipinaliwanag na binugbog lang siya ng kanyang kapatid kaya hindi niya masagot ang telepono. Nasa parke na siya ngayon. Hindi nagtagal, dumating si Dongmi sa parke at niyakap si Jeon matapos magpasya si Dongmi na makipag-date kay Jeonho na wala ang kanyang pagkabalisa. Bawat sandali sa piling niya ay matamis. Kinaumagahan, magilo na tinanong ni Jeonho si Dongmi kung nakatulog siya ng maayos kagabi. Medyo naguluhan siya at sinabi kung ano ang dahilan ng hindi niya maayos na pagtulog. Matapos ang maikling pag-uusap, naghanda si Jeonho ng espesyal na almusal para sa kanyang kasintahan. Pinakain pa niya ito. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho ni Jeonho, bumili siya ng ice cream at hinintay si Dongmi sa bus stop. Pagkatapos ay umuwi silang dalawa para magbasa ng libro ng magkasama. Iminungkahi ni Jeonho na dapat silang maglakbay. Tinanong siya ni Dongmi kung bakit kailangan nilang maglakbay o gusto ba niyang mapabilis ang proseso. Hindi inaasahan, tinanong niya kung bakit daw ang paglalakbay ay pagpapabilis ng proseso. Tinanong niya kung hindi ba masaya para sa kanya ang makakita ng magagandang tanawin. Tinanong niya kung kapag naglakbay sila, poprotektahan ba niya ito. Seryoso niyang sinabi na siyempre, kailangan niyang protektahan siya. Gusto niyang ipangako niya na poprotektahan siya sa harap ni Kang Suk at Sukwang. Matatag niyang sinagot na kung hindi niya ito mapoprotektahan sa biyahe, siya ang magiging asong kamumuhian nila hanggang kamatayan. Mukhang nadismaya si Kang Suk at Sukwang. Hindi inaasahan, sinabi ni Dongmi na ang pagprotekta sa kanya ay hindi pagpapahintulot ng aksidente. Dapat siyang protektahan ni Jeonho mula sa ibang kalalakihan. Mabilis na nagsimula ang kanilang paglalakbay. Una, dinala ni Jeonho si Dongmi sa bahay nila.
Masayang nag-usap siya at ang ina ni Junho. Inihayag ng ina ni Junho na si Dongmi ang unang babaeng dinala niya sa bahay. Tuwang-tuwa ang ina ni Junho kay Dongmi. Sinabi niya sa kanila na magtagal sila bilang magkasintahan. Natuwa rin si Junho nang purihin ng kanyang ina ang kanyang nobya. Pagkatapos noon, opisyal na nagsimula ang kanilang biyahe. Nahuli sila sa pagdating sa airport, kaya tumakbo si Junho para magtanong kung may tickets pa. Tumakbo si Dongmi para sundan siya, ngunit natisod at nabali ang braso. Dinala niya ang kanyang kasintahan sa ospital para magpalagay ng cast. Sinabi niya na okay lang dahil hindi naman malaki ang nagastos. Sinabi niyang sayang dahil hindi naman masyadong malala ang kanyang pinsala. Gusto rin niyang hatiin ang gastos sa biyahe nila. Hindi niya alam kung magkano ang kinikita nito, pero sana hindi ito gumagastos sa babae maliban kung pakakasalan. At kaya, nagsimula ang kanilang masayang paglalakbay. Mabilis silang nakarating sa hotel. Sa hindi inaasahan, nag-book si Junho ng VIP room sa isang 5-star hotel. Naisip ni Dongmi na masyadong mahal ito, kaya humingi siya ng ibang kwarto. Agad siyang pumayag, kaya nagtungo ang dalawa sa ibang kwarto ng hotel. Sinabi ni Junho na medyo mas mura ang kwartong ito. 250,000 won lang daw ito kada gabi. Tiningnan ni Dongmi ang kwarto at naramdaman na hindi sulit ang presyo. Tumawag siya sa front desk para magtanong tungkol sa ibang mga kwarto. Nakita ito ni Junho at mabilis na tumalikod. Lumabas na 500,000 won pala ang kwartong ito kada gabi. Wala siyang choice kundi dalhin siya sa isang hostel. Hindi pa rin siya kontento kaya humingi ulit ng ibang kwarto. Sa puntong ito, malapit na siyang mawala ng pasensya pero naghanap pa rin siya. Gusto niyang magtanong kung may marentahan ng kwarto sa tamang presyo. Masayang inamin ni Dongmi na siya ay mabuting kasintahan. Tiniis niya ito para matulungan ang kanyang nobyo na makatipid. Natawa si Junho at sumang-ayon sa sinabi niya. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa isang homestay. Inaya ni Junho na matulog sila sa isang kwarto pero tumanggi si Dongmi. Kinabukasan, pumunta sila sa lugar na matagal nang gustong puntahan ni Dongmi. Habang nagpapahinga, nabanggit niya si So Kwang. Dati, nilagay ng boyfriend niya ang ininom niyang soda sa bibig niya. Bigla siyang nabulunan at tuloy-tuloy na umubo. Sobrang nahiya ang boyfriend niya kaya umiyak ito at tumakbong palayo. Habang nagkukwento si Dongmi, naglagay siya ng ice cream sa kanyang bibig. Agad na hinalikan ni Junho ang kanyang mga labi. Bigla na lang siyang nagalit ng hindi inaasahan. Ibinagsak niya ang kahon ng ice cream sa lupa at sinabing hindi na niya ito kakainin. Lubha siyang nagulat at hindi maintindihan kung bakit bigla itong nagalit. Nang gabing iyon, nakatayo silang dalawa sa ilalim ng Ferris wheel. Marahan na isinandal ni Dongmi ang kanyang ulo sa balikat ni Junho, ngunit itinulak niya ito palayo. Akala niya galit ito sa ginawa niya kanina, pero sinabi niyang hindi, sinusunod lang niya ang kanyang patakaran. Ito raw ay patakaran ng bigayan. Maaari siyang hawakan ito at maaari niyang hawakan ito. Sabi niya, hindi niya hahayaang siya lang ang hahawak sa kanya. Tinanong niya kung hindi na ba siya pwedeng humawak sa kanya. Sabi niya kung papayagan siyang humawak sa kanya, ayos lang. Hindi siya kontento, kaya sinabi niyang kung gagawin niya ito minsan, magkakaroon ng susunod na beses. Malinaw na magkaiba talaga ang problema nila. Kapag kumakain sila, sinusunod nila ang mga patakaran. Kumuha si Dongmi ng isang piraso ng karne para kay Junho. Kumuha rin siya ng isang piraso ng gulay para sa kanya. Nasarapan siya, kaya gusto niyang kumain pa, pero sinabi niyang ayaw niyang kumuha para sa kanya. Nagsimula siyang magkunwaring nasasaktan. Nang makita yon, hinipan niya ng marahan ang masakit na parte. Tapos may nahulog na kanin sa bibig niya, kaya humingi siya ng tulong sa kanya. Bigla niyang sinabi na punasan na lang niya ito dahil baka sabihing wala siyang limitasyon. Kaya pagkatapos kumain, hinati nila ang bayad sa pagkain. Pagbalik sa tinutuluyan, nag-impake si Junho dahil gusto niyang lumangoy. Sinabi ni Dongmi na takot siyang mag-isa. Bigla na lang siyang inaliw na ligtas naman daw ang lugar na ito. Tapos inayos niya ang gamit at pumunta sa beach. Pagkaalis niya, humiga si Dongmi sa kama, nagbaliktad-baliktad, hindi makatulog. Matapos mag-alinlangan, nagpasya si Dongmi na pumunta sa dagat para hanapin siya. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, natagpuan niya itong lumulutang sa dagat. Masayang tinawag niya ang pangalan nito. Nang makita siyang hinahanap siya, masaya rin siyang lumangoy papunta sa pampang. Pagkagising niya ay marahan niyang hinalikan ang mga labi nito. Sa wakas ay tumulo ang luha niya sa kaligayahan. Umiyak din siya ng puno ng dalamhati. Sinabi niyang hindi pa niya ito mahal, pero masayang sumagot siya na mamahalin din siya nito. Para siyang kuting na gumagapang sa kanyang mga bisig at nakatulog. Nasa tabi niya ito, malumanay na pinoprotektahan siya. Kahit may gumapang na alimango, nag-alala siyang baka magising ito. Sa gitna ng gabi, nanaginip si Junho na nasagasaan si Kang Woo. Nang magising siya, natuklasan niyang sinaksak siya ng kapatid at dumudugo ang tiyan niya. Mabuti na lang, mabilis na hinila ni Dongmi si Junho pabalik sa realidad. Paranoid lang pala si Junho. Kapag hindi siya natutulog sa banyo, lagi siyang nagkakaroon ng bangungot. Mabilis niyang tinulungan itong ayusin ang kanyang paghinga. Sa wakas, kumalma na siya. May dumaan kaya agad silang nag-impake at tumakbo palayo. Kinabukasan, bumalik sila sa dalampasigan. Marami siyang tanong na karaniwang itinatanong ng mga babae. Akala niya nagmamahalan sila ng napakabilis at walang ingat. Wala siyang choice kundi sabihin na parang hindi pa niya ito mahal. Nainis siya nang marinig iyon dahil sinabi niyang hindi niya ito mahal. Hindi nagtagal, natapos na ang kanilang paglalakbay. Pagkababa nila ng eroplano, sinabi ni Junho kay Dongmi na umuwi muna.
Nag-aalala si Joon Ho kay Kang Woo kaya pumunta siya sa bahay nito para tingnan. Malinaw na lumalal ang kalagayan ni Joon Ho. Hindi nagtagal, dumating si Joon Ho sa parking lot at nakita si Kang Woo na naghihintay. Mali pala ang napag-usapan nilang tagpuan. Tila lalong nababagabag ang isip ni Joon Ho. Pag-uwi niya, nagsimula siyang mag-compose pero walang inspirasyon. Hindi siya kontento sa mga salitang isinulat niya. Sa oras na yon, tumawag si Dongmi para itanong bakit hindi siya tumawag. Sabi niya ayaw niyang magsalita habang nagtatrabaho. Biglang tumulog ang doorbell. Si Choi Ho pala yon. Hindi komportable si Dongmi at masama ang loob niya nang makita si Choi Ho sa bahay. Pumunta siya sa kwarto ni Joon Ho at tinanong kung ano ang tingin niya sa pagdating ni Choi Ho. Sumagot si Joon Ho na dumating si Choi Ho para hanapin si Kong Suk. Pagkatapos ay malamig na sinabi ni Joon Ho na nagtatrabaho siya. Hindi inaasahan, hindi na sumagot si Dongmi at umalis ng silid. Pagkaalis ni Choi Ho, agad sinisi ni Dongmi si Kong Suk sa pagpapapunta sa kanya sa bahay. Diretsahang sumagot si Kong Suk na dumating si Choi Ho para sa trabaho. Wala ring masabi si Sokwang. Nang bumaba si Joon Ho, gusto niyang kausapin si Dongmi pero nainis ito at sinabing busy siya. Pinabalik niya ito sa kwarto para magsulat ng libro. Hindi inaasahan, galit niyang sinabi na hindi siya makapagsulat sa ganitong mood. Sinabi niya na dahil sa mood niya, hindi siya makapagsulat. Hindi siya makasulat kahit isang salita, kaya nagmamadali siya. Naramdaman ni Kong Suk na maayos naman ang paghihiwalay nila ni Choi Ho, kaya hindi dapat ganun. Pero naramdaman ni Dongmi na ayaw na niyang makita siya ulit. Umalis na lang silang apat. Umakyat si Joon Ho at ipinaliwanag kay Dongmi na hindi rin niya gusto na sumama si Choi Ho, pero natakot siya na isipin nitong makasarili siya kaya pinigilan niya. Sinabi niya na hindi siya ganoon kabait. Kung makikita niya ang mga dating nobya nito na pumupunta sa bahay, siguradong palalabasin niya ang mga ito. Tapos hinalikan niya ito. Walang hindi kayang lutasin ng halik, kaya lahat ng hindi kasiyahan ay naglaho na lang. Iminungkahi ni Dongmi na kapag nagsusulat si Joon Ho ng libro, dapat siyang maglagay ng huwag gambalahin na karatula sa pinto. Sabi ni Joon Ho, hindi na kailangan dahil lilipat siya. Nalaman nila na tapos na pala ang construction site sa tabi at hindi na ito mag-iingay kapag nagsusulat siya. Nagulat si Dongmi nang marinig niya ang balitang ito. Pagkatapos, mabilis na nag-impeke si Joon Ho, handang pumunta roon para tingnan ang nangyayari. Tungkol sa kung kailan siya babalik, kailangan nilang pumunta roon at magpa siya. Napakabigla ng pangyayari kaya hindi na nagkaroon ng oras si Dongmi para maintindihan. Nang gabing iyon, nakahiga siya sa kama at hindi makatulog. Pagkatapos, nagpa siya si Dongmi na pumunta sa kwarto ni Joon Ho. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng sulat sa dingding. Ang password ng banyo ay ang numero ng flight mula sa huling biyahe nila. Inilagay ni Dongmi ang password at pumasok sa kwarto. Tiningnan niya ang lahat ng bagay sa loob. Humiga siya sa bathtub at tahimik na inamoy ang natitirang amoy ni Joon Ho. Hindi nagtagal, tinurukan ni Kong Suk si Jaebyum ng gamot para sa katotohanan. Pagkatapos ng iniksyon, lahat ng sinabi niya ay pawang katotohanan. Nagbilang si Kong Suk mula 10 at inihayag ni Jaebyum ang lihim na nakabaon sa kanyang puso. Noong bata pa siya, lagi nang inaalagaan ng kanyang ina si Joon Ho. Kapag kasama niya si Joon Ho, palagi siyang nakangiti ng masaya. Sa kabila nito, madalas siyang binubugbog ng kanyang amain. Isang araw nang umuwi si Jaebyum, nakita niya si Joon Ho na binubugbog ng amain, kaya sumugod siya at nakipaglaban dito. Sa oras na yon, may hawak na kutsilyo si Joon Ho sa mesa. Tumalikod ang amain at sumugod papunta sa kutsilyo. Pagkatapos, pareho silang bumagsak sa sahig. Hinila ni Jaebyum palayo ang kanyang amain. Nang makitang nabutas ang amain, binunot niya ang sandata. Pero sa sandaling yon, nakita ito ng kanyang ina. Lumapit siya at niyakap si Joon Ho. Sinabi ni Jaebyum sa ina na tumawag sa pulisya at sabihin siya ang pumatay. Para sa depensa sa sarili, 2 taon lang sana ang hatol sa kanya. Hindi inaasahan, hinatulan siya ng korte ng 11 taong pagkakakulong. Agad sinabi ni Jaebyum sa korte ang totoo na si Joon Ho ang pumatay sa amain nila. Pero nagpatotoo si Joon Ho laban kay Jaebyum. Nanatiling tahimik din ang kanyang ina. Kaya noon pa man, kinamumuhian ni Jaebyum ang kanyang kapatid at ina. Samantala, hinanap ni Choi Ho si Joon Ho at sinabing gusto ng TV station gamitin ang kaso ni Jaebyum para turuan ang mga batang salbahe. Naramdaman ni Joon Ho na masyadong mabigat ang hatol kay Jaebyum noon, kaya hiniling niya kay Choi Ho na linisin ang pangalan nito. Bago umalis, binalaan ni Joon Ho si Choi Ho na huwag magpakita kay Dongmi. Binalaan din ni Choi Ho si Joon Ho na huwag masyadong lumapit kay Dongmi. Sarkastikong tanong ni Joon Ho, paano kung maghalikan sila? Hinila siya ni Choi Ho at tinanong ang ibig sabihin. Sa loob ng 300 araw nilang pagkakakilala, ni hindi man lang nahawakan ni Choi Ho si Dongmi. Hindi makapaniwala si Choi Ho na natalo siya kay Joon Ho. Galit na sumugod siya at sinuntok si Joon Ho sa mukha. Kahit gustong palampasin ni Joon Ho, patuloy pa ring umatake si Choi Ho. Sa huli, hindi na nakatiis si Joon Ho kaya ibinagsak niya si Choi Ho sa lupa. Hindi kumbinsido si Choi Ho kaya nagmadali siyang sumulong muli. Pero itinulak siya palayo ni Joon Ho. Hindi inaasahan, nahulog si Choi Ho sa lupa at nawalan ng malay kaya agad siyang nilapitan ni Joon Ho. Sa kabutihang palad, pansamantala lang ang pagkawala ng malay ni Choi Ho. Maya-maya, nagising si Choi Ho at tinanong si Joon Ho kung talagang mahal niya si Dongmi. Pero naisip ni Joon Ho na anuman ang sagot niya, magagalit pa rin si Choi Ho. Sa oras na yon, tumawag ang pulisya kay Taeyong na may nakakuha ng pitaka ni Joon Ho at hinihintay siyang kunin ito.
Ipinakita rin nila kay Taeyong ang video ni Joonho na nakikipaglaban sa hangin. Inakala ng pulisya na may problema sa pag-isip si Joonho kaya iminungkahi nilang magpa-check up siya. Mabilis na ipinaliwanag ni Taeyong na normal lang iyon. Binalaan niya ang pulisya na kung lumabas ang video ay dedemanda niya sila sa paglabag sa privacy at paninirang puri. Pagkatapos, pumunta si Taeyong sa lugar kung saan lumitaw si Joonho sa video. Ito ang bahay kung saan tumira si Joonho noong bata pa siya. Tinawagan ni Taeyong si Joonho at sinabing gusto niyang i-publish ang libro ni Kang Woo. Hiniling ni Taeyong kay Joonho na ipadala ang numero niya para makontak siya. Pagkatanggap ni Taeyong ng mensahe, agad siyang tumawag. Pero kakaiba, hindi umiiral ang numero. Tumawag siya sa ibang numero pero wala pa rin ito. Hinala ni Taeyong na may problema nga sa isip si Joonho. Kinabukasan, pumunta si Taeyong sa paaralan ni Kang Woo at nalaman na wala roon ang estudyante. Pero kinontak niya ang babaeng binato ni Joonho ng bato noon. Tinanong ni Taeyong kung nakakita siya ng kamukha ni Joonho, ano ang nangyari. Sinabi ng babae na pagbukas niya ng pinto, may nakita siyang kamukha ni Joonho. Patuloy itong nagturo sa bakanting espasyo sa tabi niya at sinabing gusto siya ng lalaking iyon. Nagpakilala lang si Joonho tapos tumakbo palayo. Tinanong ng babae si Taeyong kung si Joonho ba yung tao. Mabilis itinanggi ni Taeyong, hindi raw siya nagsusuot ng ganong damit. Hindi na nagtanong pa ang babae. Hindi nagtagal, nag-impek na si Joonho at naghanda ng umuwi. Hindi niya nakitang dumating si Dongmi para magpaalam, kaya medyo nag-aalangan siyang umalis. Sa hindi inaasahan, bago umalis, sinabi ni So Kwang na nakipag-date sa kanya si Seonjo. Dati, akala niya sa pag-ibig, ang mas nagmamahal ang laging mas magmamahal. Sinabi rin ni So Kwang na ngayon, ayaw na niyang maging mahina. Tinanong niya si Junho kung may paraan para lumakas siya, pero tinanggihan ni Junho ang ideya. Naniniwala si Junho na ang pagmamahal ng higit ay hindi kahinaan, kundi ang puso mo'y hindi pa handang maging mahina. Hindi mo kailangang ibalik ang ibinigay mo. Ang mahalaga, masaya ka kapag nagmamahal ka. Iyon ang bukas na puso. Ang linyang ito ang nakatulong kay So Kwang na makita ang problema. Nang pumasok si Junho sa kotse, nagulat siya sa nakita sa salamin. Nakaupo na pala si Dongmi sa loob ng kotse, naghihintay sa kanya. Binuksan niya ang telepono para ipakita ang dapat gawin ni Junho pagkalipat. Una, kailangan silang magkita tuwing Biyernes ng gabi. Pangalawa, dapat kumain siya ng hapunan sa tamang oras. Pangatlo, hindi siya matutulog sa sofa, kundi sa banyo. Alam ni Dongmi na iyak siya kapag sinabi niya ang mga salitang iyon, kaya nag-text na lang siya sa kanyang nobyo. Pagkatapos, medyo nag-aatubili si Dongmi na bumaba ng kotse. Dahan-dahang naglakad si Junho sa likuran niya. Sa kanto, bigla niyang nakita si Kang Woo. Mabilis na pinindot ni Junho ang preno pero hindi inaasahang lumiko ang kotse patungo kay Dongmi. Mabuti na lang at ligtas silang dalawa. Hindi nagtagal, hinanap ni Taeyang si Junho. Gusto ni Taeyang na tawagan ni Junho si Kang Woo sa harap niya. Nainis siya at naisip na abala ito pero sinabi ni Taeyang na aalis siya kaagad pagkatapos ng tawag. Tinawagan ni Junho si Kang Woo. Nakita ni Taeyang na malinaw na hindi umiiral ang numero sa screen pero kinausap pa rin ni Junho ang taong nasa imahinasyon niya. Pagkatapos ay ibinigay ni Junho ang telepono kay Taeyang. Nang marinig ni Taeyang ang tunog ng beep-beep sa telepono, naging napakakomplikado ng kanyang damdamin. Pagkatapos noon, agad na pinaalis ni Junho si Taeyang. Nang lumabas si Taeyang, agad siyang humingi ng tulong kay Kang Suk, ngunit may makikipagkita na si Kang Suk, kaya nag-set sila ng ibang araw para magkita. Samantala, nakipag-ugnayan si Cho Yiho sa dating abogado ni Jaebyum noong panahong iyon. Tinawagan din ni Cho Yiho si Kang Suk para sumama sa kanya at imbestigahan ang lumang kaso. Inilabas ng abogado ang file ng kaso at sinabing hindi posibleng sina Jaebyum at Junho ang may sala. Malapit nang magretiro ang hukom noon, kaya minadali niya ang kaso para lang matapos ito. Itinuro ng abogado ang kutsilyo at sinabing may mga daliri ng dalawa doon. May pangalan din ang lighter ng Soxer Field na madalas puntahan ni Jaebyum, pero nasira ng lighter ang mga fingerprint. Ang importanteng punto ay hindi nakamamatay na saksak ang sugat sa katawan ng ama. Sa totoo lang, namatay siya dahil sa pagkalanghap ng usok at hindi nakahinga. Lumabas na ang tunay na salarin ay hindi ang may hawak ng kutsilyo, kundi ang taong nagsunog. Ngunit dahil gusto ng mga pulis na tapusin agad ang kaso, mabilis nilang sinunog ang bangkay. Sa oras na ito, nagtataka ang tatlo kung sino ang nagsimula ng sunog. Samantala, hinahatid ni Junho si Dongmi pauwi. Sa daan, iminungkahi niya na dapat silang magpakasal, pero nagkunwaring tanga si Dongmi at sinabing maghapunan na lang sila. Muling tinanong niya kung dapat silang magpakasal, pero pabirong sinabi nitong lalabas sila para uminom. Alam niyang nagkukunwari lang ito, kaya tinanong niya kung napipilitan ba siya. Pinaalalahanan niya itong huwag basta magbiro ng ganoon. Kung hindi, mahirap kapag naniwala ang babae na totoo iyon. Nang marinig ito, wala nang nagawa si Junho. Hindi nagtagal, tinanong ni Dongmi si Junho kung bakit gusto niyang magpakasal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang makakarinig ng matamis na pagtatapat. Hindi inaasahan, sinabi ni Junho na napipilitang matulog sa banyo. Pati ang kanyang ina ay kailangang matulog sa malamig na sala tuwing taglamig. Mahigit 14 na taon nang nakakulong ang kanyang kapatid. Maliban sa kanya, wala siyang lakas ng loob na pag-usapan ito sa ibang babae. Kahit nakita o narinig niya ang nangyari, hindi siya namuhi o naawa sa kanya. Para sa kanya, mahirap makahanap ng babaeng katulad niya. Naging seryoso ang mukha ni Dongmin nang marinig ito dahil bigla siyang nakaramdam ng presyon. Sa oras na yon, pumunta si Taeyang sa klinika ni Kang Suk. Gusto ni Taeyang ipakita kay Kang Suk ang video ni Junho na nakikipaglaban sa hangin.
Gusto ni Kang Suk na puntahan ang lugar para makita kung ano ito. Sa daan, tinanong ni Kang Suk kung kailan lumitaw si Kang Woo. Sumagot si Taeyang na 3 taon na ang nakalipas. Iyon ay matapos bugbugin ni Junho ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal, nakarating na ang dalawa sa lugar. Nahulaan ni Kang Suk na ang eksena ay tulad ng sinabi ni Jaebyum. Noon, dinala niya ang kanyang nakababatang kapatid sa ospital. Gusto ng ina tumawag ng pulis pero pinigilan siya ng asawa at nahulog siya. Hindi na niya matandaan ang nangyari pagkatapos. Ayon sa pagsusuri ng neurology, malamang may dissociative disorder ang ina. Ang dissociative disorder ay depensang lumalabas sa walang malay na estado. Sinabi ng kanyang isip na sunugin ang dyaryo para protektahan ang sarili. Nakita ito ni Junho. Pagkatapos, tumakbo ang magkapatid kasama si Jaebyum. Tumakbo rin ang ina at nawala ng malay sa kalsada. Nang malaman ni Junho na namatay ang kanyang amain dahil sa paglanghap ng usok, inihayag niya na ang kanyang kapatid ang salarin. Ang dahilan ay dahil gusto niyang protektahan ang kanyang ina, kaya laging nakaramdam ng pagkakasala si Junho sa kanyang kapatid. 3 taon na ang nakalipas, matapos saksakin ni Jaebyum si Junho, napagtanto niya kung gaano siya kinamumuhian ng kanyang kapatid, kaya inimbento niya si Kang Woo para maibsan ang kanyang guilt. Baka balang araw, isakripisyo ni Junho ang kanyang sarili para iligtas si Kang Woo. Sa ganoong paraan, hindi na siya kamumuhian ng kanyang kapatid. Gusto ni Kang Suk na makipag-usap, kaya tinawag niya si Junho sa bar, pero natatakot si Junho na masira ang kanyang pagsusulat ng kanta, kaya ayaw niyang uminom. Pero sa huli, hindi napigilan ni Junho ang kasigasigan ni Kang Suk. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang magtanong si Kang Suk tungkol kay Kang Woo. Sinabi ni Junho na paminsan-minsan lang lumilitaw si Kang Woo noon, pero simula nang makipag-date si Junho kay Dongmi, madalas nang lumitaw si Kang Woo. Matapos silang mag-usap ng ilang sandali, sinabi ni Junho na tumatawag si Kang Woo, pero malinaw na walang tawag sa screen ng telepono. Pagkatapos uminom, bumalik ang dalawa sa bahay na kanilang tinutuluyan. Tinawag ni Kang Suk si Dongmi para tulungan si Junho paakyat sa kanyang kwarto. Hindi nagtagal, pinuntahan niya ang kanyang dating asawa para pag-usapan ang kalagayan ni Junho. Siya ay propesor sa departamento ng neurology at kasamahan din ni Dongmi. Sinabi ni Youngjin kay Kang Suk na kausapin agad si Dongmi tungkol dito at ipa-ospital si Junho, kung hindi, malalagay siya sa panganib. Ang pinakamalala ay maaaring gumawa si Junho ng kahibangan para protektahan si Kang Woo, masasaktan niya ang sarili. Kung magpapatuloy ito, maaari ring masaktan si Dongmi, kaya agad tinawagan ni Kang Suk si Dongmi para makausap. Hindi nagtagal, dumating si Dongmi sa klinika at inakala niyang nag-aaway ang dalawa. Mabigat ang tinig ni Kang Suk nang sabihin na lumalal ang kalagayan ni Junho. Sinabi ni Youngjin na base sa kanyang pagsusuri, posibleng may skizophrenia si Junho. Tinanong ni Dongmi kung may positibong ebidensya si Junho. Sinabi ni Kang Suk na imahinasyon lang niya si Kang Woo. Naalala ni Dongmi na noong magkasama sila ni Junho, hindi tumunog ang telepono pero sinabi niyang tumawag si Kang Woo. Hindi pa rin makapaniwala si Dongmi. Sinabi ni Youngjin na tumingin siya sa computer. Nakita ni Dongmi si Junho sa video. Tinanong ni Youngjin si Dongmi kung napansin niya ang pagsasakit sa sarili nito. Naalala ni Dongmi ang mapanganib na kilos ni Junho pero hindi pa rin niya kayang tanggapin ang katotohanan. Sinabi ni Kang Suk kay Taeyong na tawagan ang ina ni Junho dahil kailangan ng pahintulot para magamot siya. Hindi masabi ni Taeyong na napakaseryoso na ng sakit ni Junho. Matapos mag-isip, pumayag ang ina na ipagamot siya sa ospital. Nang gabing iyon, gusto ni Dongmi pumunta sa bahay ni Junho pero pinigilan siya ni Kang Suk. Tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung makita niya si Junho. Napaiyak siya at sinabing hindi niya alam. Hindi nagtagal, nakalaya na si Jaebyum mula sa bilangguan. Sa panahong ito, kinamumuhian pa rin ni Jaebyum si Junho, kaya naghanda siya para sa paghihiganti. Sa panahong ito, pumunta si Dongmi sa bahay ni Junho para bumisita. Hindi pa niya binabanggit si Kang Woo. Sa panahong ito, talagang mahal na mahal ni Dongmi si Junho. Inamin niya na siya ay isang napakamakasariling tao. Noong high school siya, biglang nagkasakit ang kanyang ama. Hindi siya nagulat dito pero hinangad pa niya na sana hindi na mabuhay ang kanyang ama. Pagkatapos noon, nabuhay pa rin siya pero hindi ito ikinasaya ni Dongmi. Tapos tinawagan niya ang kaibigan ng kanyang ina. Tinanong ni Dongmi kung bakit hindi na nito nakikita o binibigyan ng pera ang kanyang ina. Pagkatapos noon, patuloy pa rin ang pakikipag-date ng kanyang ina sa direktor. Inisip ni Dongmi na ibinenta niya ang kanyang ina para makapag-aral sa kolehiyo. Kahit ipinahayag niya ang lahat kay Junho, hindi pa rin nagbago ang pagmamahal nito sa kanya. Hinintay niya hanggang mahimbing itong makatulog bago pumasok sa banyo. Umiyak siya at tinawagan si Youngjin para magpadala ng ambulansya. Sa panahong ito, nakipag-appointment din si Jaebyum para makipagkita kay Junho. Tinawagan din siya ni Kang Woo at sinabing ito na ang huling pagkikita nila. Nang lumabas si Dongmi, wala na si Junho. Nag-iwan siya ng sulat na makikipagkita siya kay Kang Woo. Pagkatapos makita si Kang Woo, pupuntahan ni Junho ang kanyang kapatid. Agad tinawagan ni Dongmi si Kang Suk at Taeyong para pumunta sa bahay ni Kang Woo. Sa daan, nakita ni Junho si Kang Woo na dumaan sa kanya tapos nabangga ng kotse. Nakita ito ni Junho kaya mabilis niyang inikot ang kotse at binangga ang sasakyang iyon. Nagpupumilit lumapit si Junho kay Kang Woo. Sa oras na iyon, dumating din ang ambulansya at pulis. Mabilis na tinurukan ni Dongmi si Junho ng pampamanhid. Niyakap niya ito ng mahigpit pero sinabi niyang ayos lang siya. Sinabi niya kay Dongmi na iligtas si Kang Woo. Kaya't dinala si Junho sa ospital para gamutin. Ipinakita sa kanya ng ospital ang video niya na nakikipaglaban sa hangin at ang video ni Kang Woo na sinaksak.
Doon, si Jonho lang ang mag-isa. Inaasahan nila na mapagtanto niya na si Kang Woo ay ilusyon lamang, ngunit nasa paligid na siya ng 3 taon, at ngayon si Jonho ay halos nakadikit kay Kang Woo, parang anino. Sigurado pa rin si Jonho sa pag-iral ni Kang Woo. Sa kabaligtaran, nararamdaman ni Jonho na ang sinumang hindi nakakakita kay Kang Woo ay hindi normal. Hindi nagtagal, ginamit ng ina ni Dongmi ang kanyang sariling kamatayan para pilitin silang maghiwalay. Nag-aalala siya na baka hindi malunasan ang sakit niya at magiging pabigat kay Dongmi sa hinaharap. Nagkunwari siyang sumasang-ayon sa kanyang ina at lihim na pumunta sa ospital. Hindi niya pinansin ang pagtutol ng doktor at pinilit niyang makita si Jonho. Wala nang magawa ang doktor kundi pumayag. Nang una silang magkita, agad siyang inaliw ni Dongmi na mas maganda ang hitsura niya ngayon. Sinabi niyang matagal na niyang hindi nakita si Dongmi kaya gusto niyang patawanin siya, pero hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang maisip na kahit isang salita. Inaliw niya ito at sinabing magagawa niya ito mamaya. Sinabi niya na gusto na niyang umalis ng ospital. Hindi na siya ang dating siya rito. Naisip ni Jonho na kung ituturing niya si Kang Woo bilang sakit, gagamitin niya ang kanyang kalooban para gumaling. Basta't palabasin siya ng ospital, hindi na niya muling makikita si Kang Woo. May skizophrenia siya at kailangan ma-ospital, pero nagmakaawa siya sa kanyang nobya na palabasin siya. Nadurog ang puso niya sa nakita, pero pinayuhan pa rin niya itong magpatuloy sa treatment dahil kailangan ni Jonho makilala ang guni-guni at makita ang mga kontradiksyon bago tuluyang mawala ang mga ito. Sinabi niya na hahanapin niya ito pagka-uwi niya. Wala na siyang masabi pa. Lumabas siya ng kwarto ng ospital na luhaan ang mga mata. Sa oras na yon, inayos ni Kang Suk ang pagkikita ni Jaebyum at Jonho. Hindi inaasahan na ilipat na pala ni Jonho ang shares ng publishing company kay Jaebyum. Panahon na para mag-usap ng maayos ang dalawa. Dumating si Jaebyum sa silid ng ospital at sinabi na dahil ang kanyang ina ang mamamatay tao, kinailangan niyang mabilanggo ng 14 na taon. Dahil sa halagang iyon, naisip ni Jaebyum na itinaboy siya ni Jonho. Nakaramdam ng matinding pagsisisi si Jonho para kay Jaebyum, kaya patuloy siyang humihingi ng tawad. Ngumiti si Jaebyum at sinuntok si Jonho hanggang bumagsak sa sahig. Sinipa ni Jaebyum si Jonho at tinanong kung para saan siya humihingi ng paumanhin. Ang away na ito ang nagkalas ng alitan sa pagitan nilang dalawa. Hindi na rin kinamumuhian ni Jaebyum si Jonho. Gustong tulungan ng nurse si Jonho na tumayo pero humingi siya ng sandaling mapag-isa. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang ina para bisitahin siya. Sinabi niya na hindi na niya makikita si Kang Woo kaya gusto niyang umalis na sa ospital. Siyempre, hindi siya pumayag pero sinabi ni Junho na noong huling lihim na pagbisita ni Dongmi, siya ay pinarusahan ng ospital. Pansamantala siyang pinagbawalan na mag-eksamin ng mga pasyente. Malaki na rin ang pagbuti ng kanyang sakit kaya ayaw niyang madamay ang kanyang nobya. Naintindihan ng kanyang ina ang kanyang nararamdaman kaya sinuportahan niya ang desisyon nito. Gayunpaman, hindi pumayag si Youngjin na umalis si Junho sa ospital pero sinabi ng ina ni Junho na ipapaalala niya ang pag-inom ng gamot sa tamang oras. Umasa si Dongmi na mananatili si Junho para sa kanyang paggamot pero nagpasya si Junho na umuwi at makasama ang kanyang pamilya. Habang naglalakad siya, tumawag si Dongmi at sinabing kung naniniwala pa rin siya na totoo si Kang Woo, kailangan nilang maghiwalay. Sinabi niya na hanapin ang mga pagkakasalungatan ni Kang Woo pero naniniwala pa rin siya sa pag-iral nito. Sinabi ni Dongmi na hihintayin niya siya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kang Woo sa harap ni Junho. Agad na nagsalita si Junho at sinabing ilusyon lang si Kang Woo at ang kanyang kasintahan ay mas tama. Sinabi rin ni Kang Woo na hindi sila magkahawig. Ipinikit ni Junho ang kanyang mga mata at tumigil sa paghinga. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsusuri kay Kang Woo. Tinanong ni Junho kung gaano na sila katagal magkakilala. Sumagot si Kang Woo na 3 taon na ang nakalipas. Tinanong ni Junho si Kang Woo kung anong baitang siya. Sinabi niyang nasa 2 taon siya ng high school. Naalala ni Junho na 3 taon na ang nakalipas nang siya ay sinaksak ni Jaebom, si Kang Woo ay nasa 2 taon ng high school. Ngayon, bakit si Kang Woo ay nasa 2 taon pa rin ng high school? Matapos ang 3 taon, parang naunawaan na ni Junho pero takot siyang harapin ang malupit na katotohanan. Mabilis siyang umalis kaya hinabol siya ni Kang Woo. Muntik nang masagasaan ng kotse si Junho at bumagsak sa lupa. Naalala ni Junho na nang sinaksak si Kang Woo, nakapaa siya. Sa tuwing nakikita ni Junho si Kang Woo, laging nakapaa ito. Ang pagiging nakapaa ang punto ng kontradiksyon sa kanyang delusyon. Naalala niya na madalas siyang naglalakad ng nakapaa noong bata pa siya. Sa wakas, napagtanto ni Junho na imahinasyon lamang si Kang Woo. Hinanap ni Junho si Dongmi at sinabi na alam niyang hindi totoo si Kang Woo pero hinabol pa rin siya nito. Gusto niyang humingi ng tulong sa kanya. Masayang nagyakapan ang dalawa. Pumayag si Junho na magpagamot sa ospital. Sinabi ni Dongmi na kung makita ni Junho si Kang Woo, ipaabot niya ang mensahe niya. Lagi raw kasing inalagaan ni Kang Woo ang kanyang nag-iisang lalaki noon kaya lubos siyang nagpapasalamat. Mula ngayon, siya na ang sasama kay Junho para makapagpahinga na si Kang Woo at makaalis. May inihanda ring regalo si Dongmi para kay Kang Woo. Sinabi niya kay Junho na tiyaking ibibigay ito sa kanya. Hindi nagtagal, nakita ulit ni Junho si Kang Woo sa silid ng ospital. Ang mga paa nito ay ganoon pa rin, puno ng sugat. Nagdala si Junho ng palanggana ng tubig at hinugasan ang mga paa ni Kang Woo. Pinatuyo rin ni Junho ang mga paa nito at tinulungan siyang magsuot ng sapatos. Tinignan ni Kang Woo si Junho at tinanong kung ayaw na niyang pumunta ako dito. Mas kalmado na si Junho at sinabi niya kay Kang Woo ang mga salita ng kanyang kasintahan.
Medyo malungkot ang mukha ni Kang Woo at sinabing kung magpapakita siya sa hinaharap, hindi dapat bumati si Junho. Kung namimiss ni Junho si Kang Woo, dapat siyang tumingin sa salamin. Sa huli, ang kanyang 3 taong gulang na pag-iisip ay bigla na lang nawala. Naramdaman ni Junho ang isang butas sa kanyang puso at patuloy na tumulo ang kanyang mga luha. Pumasok si Dongmi at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos noon, patuloy siyang nakatanggap ng paggamot sa ospital. Hindi sila makapag-holding hands at lihim lang silang nakakahawak sa isa't isa. Napaka-epektibo ng paggamot ni Junho kaya hindi na siya kailangang uminom ng maraming gamot. Pero hindi pa rin pumapayag ang ina ni Dongmi na maging sila. Ayaw ni Junho na pahirapan si Dongmi kaya sinabi niyang ituloy ang planong biyahe. Gusto niyang gamitin ni Dongmi ang taong ito para makalimutan siya. Kung makalipas ang 1 taon at hindi pa rin siya makalimutan, magiging sila kahit anong mangyari. Nainis siya at sinabing hinayaan niya siyang umalis ng napakadali. Naisip niya na kapag nalampasan nila ang pagsubok na ito, kapag hinarap nila ang pamilya niya sa hinaharap, masasabi niyang tapat na sinubukan niya ang lahat. Malungkot siyang umalis at nag-ayos na pansamantalang tumigil sa trabaho at maglakbay mag-isa. Unti-unting bumubuti ang kalagayan ng isip ni Junho. Inamin niya na may schizophrenia siya, pero dahil sa therapy, maganda ang kanyang paggaling. 1 taon na ang lumipas at lubos nang gumaling si Junho. Nakarating na rin si Dongmi sa huling yugto. Pumunta siya sa beach kung saan niya unang nagbukas ng loob kay Junho. Naalala niya ang bawat masayang sandali kasama siya. Nilakad niya ang daang dati nilang nilalakaran. Malinaw na hindi nabawasan ang pagmamahal ni Dongmi kay Junho. Masaya niyang hinila ang kanyang maleta pabalik sa kanilang bahay at gumawa ng sorpresa. Hindi nagpakita ng anumang takot si Kang Suk at Sokwang. Galit niyang binato ang kanyang backpack sa sahig. Nang makita ni Dongmi si Junho, inakala niyang magiging masaya ito. Sa hindi inaasahan, sinabi lang niya na matagal na silang hindi nakikita. Mas maganda ang hitsura niya ngayon. Nakaramdam si Dongmi ng kakaibang pagkainis. Pumunta siya sa kwarto ni Junho at tinanong kung ano ang nasa isip niya. Bigla niyang sinabi na dahil namimiss niya ito araw-araw, parang kahapon lang silang nagkita. Lumapit siya at nagtanong kung pwede siyang humalik. Agad siyang pumayag. Hindi nagtagal, nalaman niyang buntis siya. Hindi siya masaya dahil nagulo lahat ng plano niya. Sinisi niya si Junho dahil hindi napigilan ang sarili niya noong araw na yon. Pagkakita sa pregnancy test, umalis siya ng walang imik. Ibinahagi ni Junho ang magandang balita kina Kang Suk at Sokwang at sabay-sabay nila itong ipinagdiwang. Ngunit nang mahuli sila ni Dongmi, nag-init ang ulo nito at binuhusan sila ng tubig. Sa kabila ng gusot, unti-unting lumambot ang puso ng ina ni Dongmi at tinanggap din niya si Junho sa huli, isang tahimik ngunit makabuluhang pagtatapos para sa kanilang lahat. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.